Hello, hello, hello! Hello, hello! 2 p.m. na naman at DLS na naman! Hello mga ka-abangers! Are you there na? Wow! Kape, kape, kape muna dyan para walang antukin ngayong hapon na ito. Di po ba? Excited na naman tayo dahil araw na naman ng Lunes. Ayan, umpisa na naman ng linggo natin ng DLS. Sabi nga, real life talk. Kaya, totoong buhay na naman ang matutunghayan natin sa hapon na ito. Di po ba? Hallelujah! Talaga namang ma-excite po tayo, no? Dahil ang theme po natin sa araw na ito ay reward in serving the Lord. Ayan, pwede po ba na i-text nyo naman dyan, ano yung experience nyo when you are serving the Lord? Ano po ba yung reward in serving God? Ano po yung natanggap nyo? No, sa Panginoon nung kayo'y nag-serve sa Kanya. Kasi alam nyo, yung ating guest sa hapon na ito, talaga namang alam ko na napakadaming reward ang natanggap nila sa Panginoon, ano? Pero batiin muna natin, no, si Pastor Dong at Pastora May. Hello, Pastora! Dumating na sila from Indonesia. Di po ba? Kaya naman ngayon, nandoon na naman sila sa Laguna kay Bishop Hermie. Kaya naman, alam natin na talagang wala silang kapaguran. Kaya dapat din daw tayo hindi mapapagod. Di po ba in serving God, walang kapaguran. Amen po ba? Dahil alam natin ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Amen? Amen. Kaya nga sabi niya sa 1 Peter 4:10, pwede ba nating buklatin? 1 Peter 4:10, buklatin natin sa ating Bible. Ang sabi dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap natin ng bawat isa. Di po ba? Wala po talagang masasayang dapat sa gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano nga ba yun? Merong, sabi nga, yung 7 gifts na nakalaan sa bawat isa sa atin. Ano yun? Yung una, gift of mercy. Ayan. Number 2, gift of prophecy. Ayan, kung marunong po tayo, na sa lalim nyo na sa Panginoon, nakakapag-prophesy na tayo what is coming ahead of us. Ayan. And number 3, gift of miracles, no? Kaya na natin gumawa ng himala kasi sabi naman ng Panginoon, no? Kung anong ginawa ko, kaya nyo ring gawin. Di po ba? Ano pa? Gift of faith. Oh, number 4. Number 5, gift of teaching. Ayan. Talaga naman kung may grasya ka na magturo, sabi nga, magturo ka. Ayan. Di po ba? Ano pa? Number 6, the discerning of spirits. Ayan, ito na yung mataas na talaga. Nakaka-discern ka na ng spirit, And number 7 is gift of thanks. Ayan. Hindi po lahat talaga biniyayaan ng gift of thanks. Kaya magpasalamat po tayo, kung talagang tayo biniyayaan ng gift of thanks ng Panginoon. Di po ba? Na ikaw lang at ang Diyos talaga ang nag-uusap, Hallelujah. Maraming pong salamat. Ayan. Sana natuto kayo doon sa yung gift na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya naman ngayon, handa na ba kayo? Ipapakilala ko ng ating guest. Sila po'y mag-ina from Abulog, Cagayan. Ayan. Siya po ay, ang mother po niya ay si Charito Carbonell. At ang kanyang anak ay si Jim C. Carbonell. Hello sa inyong mag-ina. Bati po muna kayo. Kayo'y magpakilalang mag-ina. Ayan. Nakamute. Okay. Nakamute po yata. Ayan. Say hello para marinig. Hello po, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Daily Life Sharing.
Ilang taon ka na, Jim? Ako po pala ay 15 taong gulang. Ayan, nakita niyo naman si Jim, kagwapo, 'di ba? 15-year-old. Pero ibang-iba yung theme niya ha, reward, 'di ba? In serving the Lord. And how about you? Greet ka naman muna, Ma'am Charito. Yes, hello po mga ka-daily life sharing. Muli po tayo mag-share, mag-tag, at mag-invite. Mag-excited po tayo sa gagawin ng Diyos sa hapon na ito. Praise God, kay buti ng Diyos. Ayan, talaga naman, 'di ba? Nag-i-invite siya sa bawat isa sa atin dahil alam natin kaabang-abang talaga yung istorya nilang mag-ina, 'di po ba? Kaya naman, Sister Charito, ayan, ikaw unang uunahin kong tatanungin. Ayan, bilang ina, no? Alam ko nakapag-guest ka na sa DLS noong ano bang year ka unang nag-guest sa amin. Alam ko sa yung may pandemic, di po ba? Kaya naman, i-recap nga natin, paano nga ba, bilang ina ni Jim, paano nga ba maging ina ni Jim? Ayan. Actually po, mahirap maging ina, pero madali kapag meron ka kay Lord. Kasi nung wala pa kami sa Panginoon, hindi pa kami nakakilala sa Panginoon, mahirap pong magpalaki ng bata. Kasi nga sabi nga, di ba, na paano mo mababago yung anak mo kung ikaw mismo magulang ay hindi napihit ang puso. Kaya nga lagi sinasabi ng mga preaching ng mga pastor na bago mo baguhin ang puso ng anak mo, baguhin mo muna yung pakikitungo sa iyong anak. Amen. Pero pwede bang ipakilala mo muna ilan ang anak mo, sister, at sino ang iyong asawa? Ayan. Pang-ilan si Jim? Amen. At ako po, muli po, pakilala ko pong muli, ako po si Charito Carbonel. Ako po ay 38 years old na po. At ako po ay tubong Mindanao. Pero nakapag-mangasawa ako dito sa Isabela at yung nga po si Jessie Carbonel. At meron po kaming 4 na anak. At aking panganay nga po ay si Jim Carrey Carbonel. Siya ay nag-iisang lalaking anak ko. At yung mga sumusunod ay Tres Marias na po sila. Yung pamilya namin dati na wala pa sa Panginoon, matatawag ko po parang yung compound namin, yung bahay namin laging may sunog. Kasi nga po, laging sawan. At kaya nga po sabi ko, yung palang kaibahan ng pamilya na ang Diyos ang magiging sentro. Kasi nga, hindi kayang pantayan ng mundo yung kapayapaan na ipagkakalob ng Panginoong Diyos sa bawat pamilya na kilalanin ng Panginoong Diyos na tagapagligtas. Yes, pero bago tayo pumunta dyan, sister, no? Alam natin na hindi naman tayo agad nakakilala sa Panginoon, di ba? So, ikaw ba nung pinagbubuntis mo si Jim, ilang taon ka nung araw? Handa ka na ba maging ina? Ayan, nung araw. Actually po ako noon ay 21 years old. Mag-live-in partner na po kami ng kanyang papa noon. So kami mag-asawa noon ay happy-go-lucky pa lamang po nung kami nasa Manila, nagtatrabaho. Kumbaga yung buhay namin mag-asawa noon ay wala pang direksyon. So sa aming pagsasama, nalaman ko po na buntis ako. Siyempre po sa wala pang direksyon yung buhay ko. Kaya sabi ko, paano ko isisilang ang isang sanggol na maski ang kanya na ay wala pang direksyon ng buhay. Puro happy-go-lucky. Na kung paano na ang isang katulad ko na bunga ng panggagahasa nung ako'y maliit pa lamang, nung ako'y 6 years old hanggang 10 years old, nagkaroon pa ako ng rebellious heart, puot, galit, hinanakit. Kaya hindi ako nagseryoso sa lalaki. Kaya hanggang isang araw, pumatol ako sa isang tomboy, pero yung relasyon namin na yun hindi naglast. Kasi nga walang kapayapaan,
ang kapwa babae na nagsasama sa isang bubong at dahil doon naging kriminal po ako. Oh. At yung pagiging kriminal ko po yun sana, mauulit po doon sa aking panganay na anak sapagkat akin po siyang ipinapalaglag pilit noong araw. Nagbayad ako ng mahal, naghanap ako ng... Gusto ko siyang maalis sa sinapupunan ko. Kasi alam ko hindi ako malinis na ina. Hindi ako karapat-dapat maging ina. Kasi nga, puro na sa isip ko nung araw ay kasiyahan lamang. Puro makamundo. At the best, pinaka number one po, wala akong magandang future na maibigay sa anak ko. Sira ang buhay ko. Wasak ang buhay ko. Kaya anong isasalin ko sa anak ko? Kaya nga po, nag-decide ako na maghanap talaga ng mag-aalis sa kanyang sa aking sinapupunan. Hallelujah. Alam ko sa oras na ito, sister, no? Maraming maaring isa man o dalawa may nakaka-relate sa experience mo, no? Na batang-bata, na rape, so nawalan ng direksyon, ano? Ang buhay. Pati yung unang anak mo, gusto mong ilaglag kasi nga hindi ka happy sa buhay mo. Nag-start ka sa mali, no? Pero salamat sa Diyos, no? Dahil talagang kahit anong pilit mong laglag sa anak mong panganay, eto ngayon, ipapakilala ko naman ang panganay mong anak, si Jim Carbonell. Ayan, Jim, narinig mo yung experience ng nanay mo na hindi naging madali, no? Bata pa siya, talaga namang grabe yung pinagdaanan niyang pagsubok sa buhay. Kumbaga, hindi ordinaryo yun. Kaya hindi siya hindi masakit, no? Masakit yung nangyari sa kanya. So narinig mo yung testimony ng nanay mo. Anong masasabi mo, nak, na talagang ikaw man din na gustong alisin na ng mama mo sa kanyang sinapupunan? Nung narinig ko po yung patotoo na yan, siyempre talagang may kirot sa puso po. Na sabi ko, makakayanan ko ba magpatawad ng taong ipapatayin ako, sabi ko. Pero salamat sa Diyos kasi talagang hindi niya binigay sa akin yung isip na gantihan mo yung nanay mo. Hindi ko na nang kaawi sa akin na magrebelde ka, lumayas ka sa poder ng magulang mo. Bagkus talagang yung na-encounter namin ng Diyos, talagang sa puso ko, madali na lang po ako nakapagpatawad. May masakit man, pero madali na lang pong humilom. Anong dahilan? Dahil may Panginoon pa sa aming buhay. Yun po. Hallelujah. Sa'yo naman, Sister Charito, nung ipinalaglag mo siya, tapos hindi naman siya naglaglag, anong nasa puso mo nung time na yon? Kasi, syempre, kapag ganun, meron laging effect yun eh. Sa yung puso, ano yung during that time, saan mo dinaan yon? Of course, hindi ka naman agad nakakilala nga sa Panginoon, kaya nga nawindang ang buhay mo, ano? So, anong mga ginawa mo pa na dahil alam mong buntis ka na during that time? Yun po, kasi hindi talaga siya naalis sa aking sinapupunan habang tumatagal. Nagkakaroon na po siya ng pintig ng puso. Nararamdaman ko na siya. Kasi habang tumatagal, nagkakaroon na po na akong guiltiness sa puso ko. Nagigilty na pa ako kasi nga sa isip ko, wala namang kasalanan yung bata na sa aking sinapupunan. Kaya although hindi pa ako nakakilala sa Panginoon noon, pero palagi na ako nagsisimba doon sa malaking simbahan noon. At tumingi ako ng tawad sa ginawa ko sa anak ko. Kaya abang tumatagal, na-realize ko na iayos na rin ang buhay ko. So, sumama na po ako sa kanyang papa dito sa Isabela. At itinuloy po yung panganak sa kanya kasi grabe yung ginawa ko sa anak ko eh. Sobrang pahirap ang ginawa ko sa kanya. Sobrang suffering yung sakit na dinulot ko sa kanya. Pero pinilit nawa sa akin ng away. Kasi nga siguro alam niya kapag nagkaroon akong anak, mababago yung aking mga lakad, yung aking buhay. Hallelujah. Sabi nga sa John 10:10, na dumating ang kaaway upang mangwasak, pumatay, Pero hindi pumayag ang Diyos, na mapatay mo ang iyong anak. Kaya ngayon naman, napakaganda ng testimony ni Jim, na talaga namang kahit narinig niya sa iyo yung masakit, na
bata pa lang siya, sa sinapupunan pa nga lang niya, gusto na siyang patayin. Pero sabi nga sa Jeremiah, di ba, na, na, sa sinapupunan pa lang ng iyong ina, talagang iningatan ka na ng Panginoon. Dahil may purpose siya sa buhay mo. Alam mo ba yun, Jim? Amen. Amen. Ayan, talaga naman ang sarap-sarap ng ngiti ni Jim. 'Di ba? Kumusta naman yung daddy mo? Ano naman ang trabaho ng daddy mo, Jim? Nung wala pa po kami sa Panginoon, ng trabaho po nila dati na nagtitinda po ng pagkain. Bali, parang nag-iikot-ikot po sila, naglalako sa labas. Tapos yung simula baby po ako, nasa pranks na po sila. Na 1 year old pa lang ako, nakasakay na ako sa karton ng mineral na tubig. Na talagang doon na po ako lumaki sa pranks. Bali, doon na rin ako natuto magluto, sumideline. Lalo na pagka galing sa eskwela, diretso talaga ako sa kila mama at papa po na nagtatrabaho sa pranks. At nung nag-pandemic naman po, na wala, at in lockdown po talaga. Kaya nag-decide po sila na magtinda na lang mga tambo-tambong, yung mga lutong bahay po na iniikot po nila. Yun po. Wow, saludo ako sa iyo dahil bata ka pa, na-train ka na ng mama at papa mo. 'Di ba? Na talagang survivor ang tawag diyan. Hindi ka pwedeng gutumin, no? Kasi marunong dumiskarte, piruin mo magbenta-benta ka, no? O ano 'yan alam mo naman ang pagbebenta-benta sa kalye, pakapalan ng mukha, 'di ba, Jim? Opo. Talaga bang yung ba yung style na na sumisigaw-sigaw pa? Ganun ba yon? Lalo na po si mama. Talagang sabi ko nga, nakakaya naman si mama, sumisigaw pa sa kalye. Sabi ko nga po Parang ako yung nahihiya sa kanya. Pero si mama, para lang Oh sa... yeah, sige nga, i-share mo nga, Sister Charito. Ano nga ba yung hanap buhay mo nung araw? Yun po, kapag nagluto ako ng burger, kasi like ko silang sinasama. Hindi kasi ako komportable yung mga anak ko na hindi ko sila kasama. Kung saan yung trabaho ko, gusto ko nandun sila. Kaya nga, pag nahirapan din sila kasi kung saan na lang kami nahiga. Ganun po kahirap yung buhay namin nung nagtrabaho kami kasi nga, gusto ko lagi lang silang kasama. Gusto ko yung makakain din nila, lalo sa pagkain sa mga anak ko. Kaya that time po, para makabenta po ng madami kasi ang labanan namin noon, pag wala kang benta, wala kang sweldo. So ginagawa ko, dalawa kami mag-asawa, siya ang nasa outlet maiiwan, ako ang maglilibot, mag-aalok. Kaya nga kilala nila hindi nila ako kilala sa aking pangalan, pero kilala nila ako paano, mukha pa makikita nila ako kasi nga, yun nga po, kapalang talaga ng mukha ang pag-aalok sa pagtitinda. Yun po talaga naging puhunan at yung sales stock talaga na pagalingan talaga kasi pakikisama sa customer kasi nga hindi nga pare-parehas din yung customer. At iniikot ko po yun sa buong Santiago halos, nilalakad ko po siya. Oh, talaga naman mga kaabangers, sino mga nakaranas dyan na magbenta sa kalye? Kaya niyo yun? Na talagang hindi lang siya nagsosolo kasama niya ang anak niya. Kaya share naman dyan. Kaya batiin natin itong mga early birds, no? At saka yung kanilang mga comments. Hello, Mini Estrada. Miss Weng Molera, ayan. Sino po ba? Larry Bautista, hello, magandang hapon. Ayan. At saka si Kuya Rizal, hello, Brother Rizal. At saka syempre, Zizali Arizobal Montehermoso. Sabi dito, Jim, nang marinig mo ang kwento ng tungkol sa pagtataka ng mother mo na sa buhay, ano ang iyong naramdaman? Ayun, nasagot mo na yon, Jim, di ba? Sabi naman ni Pastora Marieta Ramiro, bawal magutom si Jim. Tama ba, Jim? Ayan. Sabi naman ni Maricel Pascual, nakaka-inspire po talaga mag-inang yan. Grabe po ginawa po ng Lord sa kanilang buhay. Praise God! Biruin mo, maraming nabibless po sa inyo. Umpisa pa lang po ng sharing natin na yan. At ang sabi ni Pastora Marieta, si Chato before ay babaeng palengkera. Ibig sabihin, wala kang walang gag, no? Talagang sasabihin mo kung anong gusto mo.
Hello, Rosalinda Ramiscal Alejandro. Ayan. At saka syempre si Sister Judy Vergara. Hello, hello sa inyo dyan. Comment naman kayo kung kayo'y nakaranas ng naranasan nilang mag-ina. Sino pa? Ayan, si Susan Carbonell. Good afternoon po sa lahat. Purihin ang Diyos. Sino po yon, kapatid mo? Lola po. Lola. Hello, Lola Carbonell. Ay, Susan. Ayan, nandito na yung apo mo. Ayan. Ayan, praise God, ano? So, doon naman tayo sa, ikaw ay lumalaki na Jim, no? Na lumalaki ka. So, paano naman yung disiplina na ginagawa ng magulang mo sa'yo? Namulat po talaga ako sa disiplina ng magulang ko, yung kung paano nga po sila dinidisiplina. Yun po yung in-apply nila sa amin. Na pagka late ka nang umuwi, pag lumagpas na lang alas 6, alas 5, ganyan, talagang susunduin ka nila ng pamalo. Talagang mapapahiya ka sa daan kasi umuwi kang umiiyak, may dalang pamalo yung nanay mo, sumisigaw. Talagang naranasan ko yung mga bagay na yun. Tapos yung paluluho din kapusasin na lalo na pag nag-aaway kayong magkapatid, yan talaga. Asot pusa po talaga kami nung ading, yung pangalawa, susunod po sa akin. Talagang may maliit na bagay lang na hindi pagkakaintindihan, mag-aaway na po kami kagad. Kaya nangyayari, paggabi, 2 hours kami nakaluhod sa asin. Oh, Ah, ang tindi nun! Matindi po yun. Pero sa isip mo, nung dinidisiplina ka, anong nasa puso mo? Yun nga po, dahil sarado nga po yung isip ko na sa tingin ko ang sama-sama ng mama ko. Kasi bakit niya pinaparaan sa ikonting kasalanan lang? Sabi ko gano'n nga po, bakit di na lang kami pagsabihan? Di kaya pagalitan lang, ipapalo din pa kami sa asin. Sabi ko nga po sa isip ko noon. Pero dahil nga po doon sa katigasan talaga ng ulo, talagang pinaranas ko sa amin ng nanay ko yung pinaranas din sa kanila. Hmm. Oh, yan. Si Sir Charito, anong masasabi mo kung paano ka magdisiplina sa iyong mga anak? Buti po, wala talagang nagrebelde? Wala naman po sawa ng Panginoon. Kasi lagi ko pinapaalala sa kanila, yung pagdidisiplina ko sa inyo, balang araw magpasalamat pa rin kayo sa akin. Pero may time din talaga na hindi ko makokontrol. Kaya nga hanggat maaari, ayaw kong humawak ng pamalo. Kasi nga po, once kasi nahawakan na at napalo na kita, parang ayaw na kitang tigilan hanggat hindi naubos ko yung pamalo. Ganun po ako talaga katapang. Kaya nga po sabi ko, ganun ako pinatapang siguro ng panahon. Kaya nga po kahit sa labas, nung sa palengke ako noon, kahit lalaki, kahit sino, kahit maliit po ako, 4'7" lang ako, hindi kita atrasan. Yun po yung noon ako kasi wala akong hiya. Hmm, yan po talaga ang resulta, no? Kapag tayo'y bata pa lang, tayo man din ay sugatan, no? Pag sugatan tayo, na ipapasa natin sa ating mga anak, hindi po ba? Eh, lalo na yun, ano, pinapaluhod sa asin ng 2 oras. Parang hindi ko naranasan yun. Kung Matindi yun, minsan po Jim. ay kung minsan nilalagyan po ng libro para mas mahirap. Para di na po Oh! namin ulitin yung ginawa namin. Hallelujah! Ay, pero nung ginawa ba sa'yo yon, hindi mo na ba inulit? Inulit pa rin po. Oh, Kaya kaya pala di ko na rin po mabilang kung ilang beses na ako napaload sa munggo, sa asin, kung minsan sa beans, yan, paiba-iba po talaga. ayun, kaya naman sabi sa Proverbs, no? 23, 13 and 14, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Sister, ang sabi dito, wasto. Wastong pagpalo, no? Sinabi, wastong pagpalo, hindi niya ikamamatay. Sa 14, manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Ayan, talaga namang, kaya naman tayo tinitrain ano, ng ating mga magulang upang wag tayong madupilas, wag tayong, kumbaga ang lakad natin dumiretso, hindi pumunta, kumbaga para kang sakang ano, pumunta ka sa kaliwa at saka sa kanan. Ang gusto ng mga magulang, tayo talaga makasunod. Yun naman talaga. Pero ang sabi nga dito, wag sobrahan, sister. Di po ba, Sister Charito? Amen. Yun nga po. Kaya nga po sa ngayon na nakilala ko sa Panginoon,
natutunan ko talaga naman yung self-control. May time pa rin naman nagagalit ako bilang isang nanay. Kasi sa aming mag-asawa, ako po talagang mas disiplinaryo talaga sa mga anak. Lalo po Ah, ayok silang lumaki na. Baka makatuloy ko sila dati. Ano po yung takot ko kasi lalo sa nangyari sa akin. Kaya sobrang higpit ko talaga sa kanila. Sobrang yung sabi nga ng anak ko na alas 6 pa lang, dapat nasa bahay na sila, nakamonitor sila. At hanggat mari nga, hindi ayaw ko sila nakitulog sa ibang bahay. Kasi nga, andun pa rin yung, lalo sa anak kong mga babae, kasi andun pa rin yung nangyari sa akin nung aking bata pa. Kaya po, andun yung takot ko. Kasi ngayon gumawa sa akin, na hindi iba-iba, kundi mismong kadugo ko mismo, yung mismong kuya ko. Kaya nung sabi ko nga, kung ako'y mag-asawa, ayaw ko magkaanak talaga ng babae. Kasi pag mhm. anak kong babae, kulang na lang, itago ko talaga sila sa aparador. Kasi nga, andun pa rin yung takot ko kasi nga, pero salamat sa Panginoon, in the process pa rin pa ako, yun doon sa paglaya ng pagkatakot na yung pag-iingat talaga ng Panginoon Diyos. Kaya lalo kami ngayon nagsumiksik na maglingkod sa Panginoon kasi nga, totoo nga naman ang sabi na hindi mo talaga kayang bantayan ng 24 hours yung anak mo. Bagkus, kapag ikay puno ng panalangin at mayroong proteksyon ng Panginoong Diyos, maingatan po talaga ang iyong anak. Hallelujah. Nung ikaw ba'y dumaranas, sister, ng ganong pangyayari sa iyong buhay, ano yung sinabi mo? Nakulong ka ba? Hindi naman. Sobra po akong mahal kung napatay ko siya, sigurado ako sa kulungan ang bagsak ko. Kaso po kasi gusto na ko ipakulong ng kanyang mga kapatid. Kasi nga nakita nga nila kung gaano ako kamahal ng kanilang kapatid. Pero hindi naman pinapahintulot na makulong po ako. Pero grabe yung naranasan ko that time na para akong nababaliw, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi nga, sabi ko sa isip ko, hala ka, maghihimas ka na ng rehas chato. Ako pa. Pero sabi ko, andun pa rin gandun pa rin nakatakas pa rin ako doon. Pero hindi ako tumakas na, sabi ko, break na kami. Kasi pag sinabi ko yun, baka ako naman ang patayin niya. Mm-mm. Kaya that time lang, sabi ko lang, magtatrabaho ako, babalikan kita. Yun lang Mm-mm. yung paraan ko para ako makaalis. Kasi nga, yung nga nangyari sa akin, ayoko nang maulit. Kasi nung nag-away kami na may bumulong sa akin, pulutin mo yung kutsilyo, hindi ko talaga napigilan na nasaksak ko. Isip ko, sa susunod baka either masaksak ko siya ulit, mapuruhan ko, or ako ang may papatay. Mm. Kasi nga Ayan. sa pagiging anak ko, nakipagtanan ako sa hindi tama, yun po naging nauwian na aking katigasan din ng ulo. Ayan. Kaya naman po talaga, napapahamak tayo kasi nga, sa katigasan ng ulo 'no, talagang may pagsuway. Kaya po talagang, muntik na siyang mapahamak 'no, puwede na siyang makapatay ng tao. Salamat sa Diyos 'no, niligtas siya 'no, niligtas siya, hindi siya hinayaan ng Diyos na makulong. Naku mga ka-abangers, kaya talaga tayo, ngayon pa lang 'no, katulad ni Jim na kabataan niya, ngayon pa lang makinig. Talagang sumunod 'no, sumunod tayo kung ano yung, pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi kung talagang matigas ang ating puso at ating, isip at sinusuway natin ng ating mga magulang, meron po talagang consequence. Yung consequence po na yun, ayan muntik nang makapatay ang mama mo. Kaya naman ikaw Jim, ano ano yung, sa palagay mo, sa puso mo, ah, ano yung iiwasan mo 'no, para 'wag naman mangyari sa yung nangyari sa mama mo? Ah, iniwasan ko po talaga na yung lalo na pagka nag-iisa, talagang iniwasan ko na sa buhay ko, magawa ko yung mga bagay na yun. Kasi sa patotoo ni mama, halos ako di ako makapaniwala na nagulat ako na naranasan niya pala yon. Kaya sabi ko sa sarili ko, yung pagdidisiplina ng nanay ko, yung paano niya ako itama, nagpapasalamat din ako kasi isa rin yun sa way niya para ako yung maging magalang. Kasi kahit na ganun po yung disiplina sa akin ng magulang ko, hindi pa rin po nawala yung po at opo. Na pag talagang pinalaki niya po kami na pag sumasagot sa magulang, mag-po, mag-opo. Talagang sa pagdidisiplina na yon, marami kaming natutunan. Masakit man sa loob namin, pero nandoon yung makikita mo yung pag-turn ng puso namin sa magulang namin. Kaya hindi rin po ako nagsisi na ganun yung pagdidisiplina niya sa amin kasi kami rin po ang na benepisyohan.
Yun po. Ayun, meron talagang benefits, no, ang pagdidisiplina ng magulang sa anak. Pero yun na nga ang sinasabi, wag lang sobrahan. Pero salamat sa Diyos dahil may puso kang, sabi mo nga, ang bilis mo nagpatawad, ano? Pinatawad mo agad si mama, hindi pa humihingi ng tawad si mama, pinatawad na kita, mama. Oo, alam mo ba yung iba nagre-rebelde pa actually, ang nakakalungkot po ano, hindi na nga sila nakaranas ng kapahamakan ng mga sister, ng mga dinanas mo, Sister Charito. Pero sila naman 'tong matigas ang ulo 'no, sabi nga, pini-prepare na nung magulang ang pagkain. Anong sagot? Wait lang. Pero si Jim, anong naranasan niya? 'Di ba kailangan niya pang magbenta 'no? Kailangan niya pang, sumama sa nanay niya na magbenta para may kakainin sila, ayun. Kaya naman mga kabataan diyan na nakikinig, hello, hello sa inyo. Talaga namang may aral 'no, ang buhay ni Jim. Kaya shout out muna tayo, babatiin ko muna ang aking kapatid si Bayona JB Campoy. Hello sister! Ayan, alam ko may dalawa itong anak na dalaga. O, paano ka ba naman magdisiplina sa iyong anak, Sister Kina? Ayan, paki-share mo naman. Sino pa? Ayan, si Doktora May Aquiachon. Hello, sister. At saka syempre si Lichi Bakiran. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Sabi ni Pastora Mayet, go, 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 Chato and Jim. Ano? Meron kayong cheerer, ha? Si Pastora Mayet. Sabi dito, wow! Sabi ni Manuela Gonzalez, Charito, happy to see you. God bless you and your family. Sabi ni Manuela Gonzalez. Ayan. Sabi rin ni Venus Giachon, hello sa inyo dyan. At saka syempre si Pastora Maria Victoria Gagarin Manga ng Hub Iligan. Hello, Pastora Mavic. Ayan. At saka ano pa ba? Ayan. So, syempre si Pastora Micaela Luna. Ayan. Hello, Pastora. Ayan. At saka, ayan, sige. Mamaya naman yung iba. So, ikaw, balik tayo kay Jim. Ikaw, Jim, saan ka nga uli nag-elementary? Nag-elementary po ako sa Santiago South Central School po. Sa Isabela po. Okay. Doon po yung mga na-experience ko po doon sa Santiago na gumigising po ako ng maga kasi sa school po namin may award na Early Bird Award, sabi nga po nila. Ngayon, naranasan ko gumising ng alas 5 sa sobrang excited na magkaroon ng award na ganun. Alas 5 po ako pumapasok. Gugulat na lang po yung magulang ko, wala na ako sa bahay. Kaya one time, yung papa ko, sinundo po ako sa school. Anak, umuwi ka muna, di ka pa kumakain. Dito ka na agad sa school. Kaya yun po, talagang doon yung award. Pero hindi pa ako nagka-with honor simula grade 1 hanggang grade 6. Yan, mga award lang po. Tapos nung grade 1, dyan ko naranasan makipag-away, yung makikipagbuntalan sa klase, na napatawag pa ako minsan ng magulang niya para pagalitan at kausapin po. At nung grade 2 naman po ako, may sinaktan akong babae kasi nangaasar. Ngayon, di ko napigilan sarili ko, naitulak ko po siya. As nung grade 3 naman po, talaga naalala ko pa po yung mga nangyari sa akin nung elementary days ko po kasi memorable talaga sila sa akin. Tapos nung grade 3, doon ko naranasan na may isang bakla na niloko ko. Tapos sinumbong ako sa teacher namin. At doon pinagalitan po talaga ako. Nahihiya nga po ako nun kasi niloko ko siya ng bakla-bakla sa school namin. Makikita mo po doon yung kakulitan talaga ng ulo ko, ay katigasan ng ulo ko nung bata pa po ako. Tapos nung grade 5 naman po, diyan po ako nagsimula mangupit. Sinasabi nga po nila na pag nagsimula sa malaki, ay sa maliit, lalaki po yan ang lalaki. Dati piso-piso lang po eh. Hanggang sa naging 5, naging 20, hanggang sa hindi ko na napigilan yung sarili ko kasi may tindahan po kami. Na pag ako'y nakatoka, talagang kumukupit po ako sa tindahan namin para may pambili ng laruan sa school po namin. At nung nag-grade 6 po ako hanggang sa 100, yan na po, 200 na yung kinukuha ko. Hindi po alam na magulang ko yan. Ewan ko na po kung ngayon ko lang nasabi sa kanila to. Kasi talagang hindi ko sinabi. Tapos nagkaroon po ako ng
Ewan ko kung O, matatawag ko po bang teka GM o muna, MO. no? Tatanungin ko muna yung mama mo. Ayan, alam mo na ba, yan, Sister Charito, na talagang nangungupit ang iyong anak, di ba? Talaga naman, totoo po yun, ano? Kung sadyang may bisyo ka, talagang mapipilitan ka na kumupit eh, lalo na napakadali naman dahil may tindahan kayo, pero Sister Charito, ikaw ba hindi nalugi? Actually po, pag siya'y magbabantay, pag may bibili, papasok siya sa tindahan, kakain siya doon. Tapos pag lalabas siya, kumakain na po siya, may sinisiksik pa siya sa kanyang tagilirang mga pagkain. Tapos meron pa siyang itatago doon sa likod ng bintana, ihahagis niya, itatago niya. Sabi ko, hindi ko alam na pati pala pera ay nangunguha siya, nangungupit siya. Yun nga po, nagsara yung aming tindahan. Oh, Nagsara din po yung tignan aming mo, tindahan. Jim. Talagang may resulta yung ginawa mo. Nagsara ang tindahan ng nanay mo. Eh, kakapiranggot na nga lang yung puhunan. Kinupit mo pa. O, ayan, mga kapatid, sino dyan ang mga nangungupit, ano? O, talagang may resulta eh. Nalugi si nanay. Ayan. O, Jim, ano pa ba yung mga unforgettable mo? Yung grade 6 ka? Anong mga ginawa mo? Meron bang mabuti sa ginawa mo? Ayan nga, share mo nga. Mabuti sa tingin ko wala. Kasi ako cutting ko lalo na pag ginaya ng kaibigan mga bata yung bata pa po ako talagang mahilig po kami mag-cutting. Lalo na pag napasama sa kaibigan. Lalo na pagka umaga papasok po kami ng umaga. Tapos sa hapon mag-half day na lang po kami. Bali mag-o-over the pa ako tapos diretso na po agad kami sa computer shop. Tapos naranasan ko rin na pagka walang pasok, sinasabi ko po sa papa ko na may pasok kami para makuha ko yung baon ko. At yun, diretso kami agad sa computer, maglalaro, magpapagabi, yan nga po. Tapos naranasan ko rin na magkaroon ng MU sa aking Wow, edad may na MU 11 na years. agad, grade 6. Pogi ni Jim ah. Ayun nga po. O, share mo nga, bakit Share ko bakit sa maaga mong edad, eh, may ka-MU ka na? Sige nga. Yun nga po, na talagang, sabi ko, try ko nga kayo magka-MU, sabi ko. Naranasan ko na ilang weeks lang po kami. Tapos, yung mga kinukupit ko po sa tindahan, yun po yung binibigay ko sa kanya. Binibigyan ko siya ng pagkain, nililibre ko siya tuwing recess. Kaya, lalo po siya napalapit sa akin. Tapos one time, hindi po alam na magulang ko yun, na may ka-MU po ako. Tapos isang araw, sobrang aga, alas 6 pa lang po ata ng umaga. Pumunta po siya sa bahay. Nako, nandiyan yung MU ko, sabi ko. Patay tayo kay mama niyan. Tapos doon, nabuking niyo po yung sekreto ko sa kanya. Ayan, talaga naman si Jim, ibang klase, batang-bata, nagsusustento na. Marunong na magbigay ng pagkain, 'di ba? Ayun, ako sister. So paano mo naman Sister Charito, paano mo naman ginawa na maawat yung anak mo sa alam mo na ba yung sitwasyon niya? Paano po sa sobrang busy ko po nun sa trabaho ko, lagi ako kasi nga ginagawa ko noon ang gabi, ginagawa kong araw, magtitinda. Kaya yung ganun na, pumunta nga dito yung bata, sabi ko, pinagsabihan ko lang naman kita noon, na napakabata niyo pa po, pag hindi kayo nagtapos ng pag-aaral, hindi ka nasa niyo yun, nasa niyo na lang araw. Eh, hanggang ganun lang po ang masasabi ko kay Jim kasi nga, yun nga, hindi ko naman po talaga siya mababantay ng 24 hours, hindi ko masusundan yung kanyang ginagawa. Kaya nga hanggang sa araw nga po, pinagpala kasi nga nung sabi ni Pastor Amayet na kunin ko na yung anak mo, alisin ko yung pag-foolishness ng anak mo. Kasi likas talaga Jim mapang-asar. Mapagbuli talaga yan sa mga kapatid, pinapaiyak niya talaga. Kaya doon po talaga, tapos pagod ako, doon nagtitrigger yung galit ko na dumadating talaga sa pagpunto na madidisiplinahan ko talaga siya. Kasi nga naisip ko, natawag na ako sa school. Naisip ko sa mga kapatid na kanya mismo, hindi pa sila magkakasundo. Paano pa kayo pag high school na sila? Pero bago man siya nag-high school, nakuha na siya nakatira na siya sa bahay nila Pastor Mayet. At doon nga po siya na-train ni Tito Sani sa train talaga na pagsunod, sa trabahong bahay, sa paligid. Doon po talaga siya nabatak na tuto na buo. Dahil po sa buhay ni Pastor Mayet at ni Tito Sani,
Noong sabi nila na ititrain namin yung anak mo, alisin namin yung foolishness ng iyong anak. Eh doon po nakita Wow. ko yung pagbabago ng aking anak. Amen. Dito mga kaabangers ano, dito po natin na makikita no gaano kahalaga na may isang lingkod ng Diyos na tumayo no sa isang pamilya para maalis no biruin mo si Pastora Mayat mag-offer ng maalis yung foolishness ng anak mo. Di po ba? Ang isang lingkod ng Diyos na magiging katimbang mo no sa pagdidisiplina sa iyong anak, 'di ba? Sabi nga kagaanan. Kagaanan po talaga sa isang pamilya na magkaroon ng isang lingkod ng Diyos, boses ng isang lingkod ng Diyos. At hindi lang 'yon, hindi lang boses, 'di po ba? Siya'y kinupkop, tama po ba, Jim? Opo. Share ko lang po na bago po ako makapunta sa bahay nila Pastora. Ang una ko po talagang nag full time po sa bahay po nila Pastor King at Pastora Pat sa Rizal, sa Santiago po. Doon na nagsimula ako mag-serve sa kanila, maglinis ng bahay, maglaba, ganyan po. Mga simpleng gawaing bahay lang po. Tapos one time na sabi nila, Jim, kailangan ka namin sa Mabini, yung lumang church mo natin sa Santiago. Kailangan ka namin doon para may kasama kami, sabi. Yan, lumipat po ako sa Mabini, sa dating church po. Doon sa TIYM. Tabi po kasi ng church yung TIYM po doon. Doon natuto ko magdamo. Yan, diyan po nagsimula na maglinis po ako sa paligid. Kasi talagang ang pinaka-ayaw kong gawin sa buhay ko, magdamo talaga. Nandidiri po ako sa lupa. Kaya doon, Ayan. nag-train po ako na isang araw na sabi ni Lolo sa hinatid po ni Lolo Sani si Pastora Met sa Mabini. Jim, sama ka na sa akin. Wala ka naman ng ginagawa dito. Doon ka sa bahay. Maraming gagawin, sabi niya po. Ayun, sumama po ako sa kanya na hindi ko inaasahan na ganun para na papasok pala ako sa isang training ground na talaga doon nabatak yung katawan ko. Kasi alam niyo po ang itsura ko dati sobrang taba ko po talaga na chubby po ako. Pero nung pumunta po kila Pastor Amayet, talagang doon nabatak yung katawan ko, na-train talaga ako ng gusto. Lalo na pag si Lolo Sani, na pag may ginawa, gusto niya tatapusin agad. Ayun niyang pinapahintay. Doon natutunan ko mag-washing, kung paano magluto. Kasi wala naman po talaga akong alam gawin sa bahay, kundi kumain, humilata, yan lang po, talagang magbigay sakit ulo sa magulang. Pero nung tinanggap po nila Pastora Mayet sa bahay nila, talagang doon, hindi lang po ang physical ko na train, pati spiritual ko po. Talaga sabi niya sa akin Amen. na Wow, sinabi po sa akin ni Pastora Mayet na nakakatuwa naman gabi-gabi ano, magbasa kaya ka ng maraming Biblia. natutuwa sa'yo. Wow, sabi nga dito, no, sabi ni Pastora May Campoy, kahabag-habag mga kabataan na di nakikinig sa magulang. Tama po, di po ba? Talagang wasak. Kawasakan po talaga pag hindi nakinig sa magulang. Sabi ni Sister Sally Montehermoso, wow, pinagpala ka Kuya Jim. Ang paglilingkod mo ang siyang mag-iingat sa'yo. Wow, di po ba? Sabi ni Pastor Walter, asan ba siya? Kanina, nakita ko. Ayan, mahirap talaga umiwas dyan pag pogi. Sabi ni Te Hasarino, salamat po sa gabay, Tay Pastor, at sa pag-pray po sa amin. God bless. Okay. Pinag-pray sila ni Pastor Walter. And sabi ni Sister Sally, hello cousin Dokshan, yo. Ayan, hello po. Ayan, alam ko maraming nabibless talaga ngayon ng mga kabataan at saka ina, no? Yung mga pinagdadaanan natin bilang ina at magulang at bilang anak naman. Sabi ni Bayona, sa experience namin nung bata kami, wala kaming nakukupitan. Alam niyo po ba si Kina kasi Bayona, kapatid ko yan. Wala po talaga kaming kukupitan kasi kami nakikitira. So wala kaming magulang nakukupitan. Ano? Talaga namang iba-iba po ang experience natin. Sino pa? Sabi ni Maylene, blessed afternoon. Ayan, bumabati siya. Hello, Sister Maylene. At saka sabi ni Joel Mercado, wow, lalo ka naging pogi, anak. Poging-pogi ka talaga, Jim. Sabi ni Pastora Marieta, proseso, natuto siyang makinig.
sumunod at siya ay pinagpala in a hard ways. Totoo po yun, di po ba? Sabi nga ni Jim, nako, yung ayaw na ayaw ko na pagbunutin ako ng mga damo, doon ako dinala ni Pastora Mayet. Amen. Yun ang tamang training, di po ba? Yung ayaw mo, yun ang pinagagawa sa'yo. Di ba? Kasi may Yes. inaayos nga sa puso di ba? Naniniwala ka ba doon, Jim? Amen po. Amen. May pinoproseso, tama. May pinoproseso sa puso mo, no? Para tayo ay makasunod sa Diyos, di po ba? Kaya naman, Sister Charito, pwede bang matanong, paano mo ba na-encounter ang Panginoon? I'm sure may nakuha sa iyo si Jim, kaya siya naging, sabi nga niya, serving God is my reward, ano? Sabi niya. So, sa'yo naman, Sister Charito, paano ka nga ba naka-encounter sa Panginoon? Ayun nga po sabi na aking anak kanina, na-invite kami sa birthday. Nakakala ko nga sa birthday, laging may kainan, saka inuman, video okay. Kasi may ako sa video okay noong araw. Kaya sabi ko, so nag-invite sa akin sila Ate Cheryl Omos. Birthday po noon ni Sister Sheng Omos Bawa. Birthday niya nung 4 years ago, sabi niya, punta ka sa birthday ng anak ko. Doon ko nga po nakilala ang lingkod ng Diyos sa buhay ni Pastor Mayet. At di ko alam po, nung gabing yun, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Na sa titig pa lamang ni Pastor Mayet, para bang mayroong hinuhugot, mayroong something doon sa kanyang mata. Yun pala, ang presensya ng Diyos bumaba na, nangusap na pala sa akin. Kaya sabi ko, niyakap ako ni Pastor Mayet ng gabi na yon at pinalangin. Hindi ko alam na sobrang bumabahan na ako ng iyak. Sabi ko, grabe yung kanta na niyakap mo ako. Yung, niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Grabe, ganun yung naranasan ko ng gabi na yon sa sukdulang biyaya ng Panginoon. Na-encounter ko ang Panginoon at doon nagsimula yung aming journey na makilala ang Panginoong Diyos. At naman sa pag-alis ng mga bisyo ko, nung pag second Sunday siguro atin namin mag-asawa, patungkol ito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 po ba yun? Kung di ako nagkamali. Kasi po ako po ay manginginom at nagsisigarilyo. Sabi ko, templo po pala ako ng Panginoong Diyos. Preaching ni Pastor Mayet yun na, bakit mo sinisira ang katawan mo, hindi mo pag-aari yan. Kaya nga, salita talaga ng Panginoon, kapag tinamaan ka, magpatama ka. Kaya that time, nagdesisyon talaga kami mag-asawa na hindi na talaga tikmang muli yung muntik ng magwasak ng aming buhay. Hallelujah. Talaga namang nakaka-bless ka, sister, ano? Kaya pala, no, sa church, pinapaunawa yung kung paano mauna talaga yung worship, no? Yung praise and worship. No, kasi sa awit pa lang nagbubukas na siya, no? Sa awit pa lang nagbubukas na siya ng puso. Hindi lang 'yun. Talagang sa mata ni Pastora Mayet, mayroon ka ng himala. 'Di ba? Tama talaga yung show niya. May himala, 'di ba? Oh, hallelujah. Talagang nagmamanifest. So, talagang alam mo ba, sister, na talagang mahal ka ng Diyos. Amen. Amen, 'di ba? Naranasan mo yung yakap niya na ibig sabihin talagang na-heal ka, no? Feeling mo talagang nakalaya ka. Praise God, no? Talagang Amen. Actually po, nakalive ako sa Puot Galit Hinanakit. That was March, yun yung pandemic po. Hindi po pala, kahit pala makaapat ka na ng anak, kahit ilang taon ka nang wala sa Bisaya, sa Mindanao, ang katotohanan po pala doon, kapag hindi ka pa talaga fully nag-heal or nakapagpatawad, hindi talaga. Kaya sabi ni Pastor Mayet, nung naipanganak ang Today is Your Miracle, isa po ako doon naging bunga, na kung saan doon ako talaga, yung himalat talaga ni Lord, forgiveness. That time po, sabi ni Pastor Mayet sa akin, Chato, isulat mo kayong testimony mo, sabi sa akin. Sabi ko po, ang haba po ng testimony ko, which is yung lumang buhay ko nga po, walang nakakaalam na ibang tao bukod sa akin. Pero sa aking asawa, siya po talaga nakakaalam na aking black and white na aking pagkatao. Kasi nga nakakahiya naman talaga yung aking pagkatao.
Pero salamat sa Panginoon dahil yung pagmamahal talaga ni Lord sa akin, binigyan niya pa rin ako ng tamang lalaki na akala ko noon, wala na po talaga magsiseryoso sa akin. Kaya nga sa Today's Miracle, doon po talaga bumuhos yung luha ko. Doon ko naranasan ang tunay na pagpapatawad po talaga doon sa aking kuya na gumawa sa akin na di maganda. Sinulat ko yung testimony ko na kung paano yung kuya ko na yun, siya magpo-protection sana sa akin, para nangyari, siya po ay naging bantay sa lakay. Oh, talaga naman ano. Kaya nga ano, sabi nga pag lumapit ka sa Diyos, makakalaya ka talaga, no? Oo, pag pulis, maikukulong ka, no? Muntik ka na doon, sister. Oo, buti na lang, sa Diyos ka lumapit, kaya naman nakalaya ka. At salamat sa isang lingkod ng Diyos, no? Si Pastora Mayet. Talagang ginamit siya ng Panginoon. Talagang tamang-tama talaga yung show niya, Today is Miracle. Laging may dala yung miracle sa tao. Hallelujah. Kaya nga sabi dito ni, sino yan? Obalos? Ano, sabi niya kanina? Holy Spirit, ayan. Holy Spirit po ang nag-touch your heart that night. Naniniwala ka ba, sister? Amen. Amen. At sabi ni Maricel Pascual, Yahoo! Tagumpay si Lord kay Brother Jim. Kasi Jim, nandirito ka na. Ayan, ano pang sabi? Sabi ni Sister Sally, hallelujah. Sabi ng aking kapatid, si Bayona, dapat talaga obey and follow sa magulang dahil walang magulang na naghahangad ng kapahamakan ng mga anak. Naniniwala ka ba dyan, Jim? Sige nga, Ah, Jim. Naniniwala talaga ako sa sinabi po ni Sister. Na sabi niya nga po doon talagang matutong sumunod at makinig sa magulang. Kasi sa pagsunod natin, hindi naman po tayo mapapahamak. Ako po sa naranasan ko sa magulang ko na sa lahat ng sinasabi nila, payo nila sa akin, hindi naman po ako napahamak, bagkus napabuti po ako. Lalo na sinabi niya, sumunod ka sa lingkod ng Panginoon. Talagang hindi ako nagdalawang isip talaga na maglingkod sa Panginoon kasi hindi naman po ako napahamak. Bagkus lalong talagang may reward ang paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang tayo dapat maglilingkod dahil sa reward, dahil talagang buhay po natin ang maglingkod sa Panginoon. Amen, 'di ba? Totoo 'yon. Talagang walang magulang na gustong ipahamak ang anak, ano? Kaya ka nga napapalo, Jim. 'Di ba? Kaya ka nga dinidisiplina kasi matigas ang ulo. Sa bagay, wala namang hindi matigas ang ulo, no? Kaya naman, talaga naman. Pero Jim, nung high school ba, pasaway ka pa din? Nung high school po, may konti pa po, pero hindi na po kagaya nung elementary na nakikipag-away, nambubuli, ganyan po. Talagang nandoon na yung pagpihit ng Diyos sa puso ko na mahalin ko talaga yung mga kapwa ko, lalo na makaaway, na ipanalangin talaga sila. Kasi 11 years old po ako noon, bali grade 6 po, nasa bahay na po nila ako, Pastora Mayet. Grade 7, noon na po, full time na po talaga ako sa simbahan. Talagang doon tinuruan nila ako na paano sila invite, paano mag-share ng Word of God. Kasi sabi nga po nila, pag sinimulan mo ng tama, madali. Pero sa Santiago po kasi, nasimulan ko ng mali. Na nakikisama ako, sabi nga nila, pwede kang makisama, huwag lang makisama. Pero ang ginawa ko kasi, nakisama. Yun nga po, hindi ako nakisama sa mga Ayun. kaibigan. Kaya yon na imbis na iapahayag ko ang salita ng Panginoon, mas nangingibabaw sa akin yung kayabangan ko. Nangingibabaw sa akin yung pagmamataas. Kaya yon, imbis na mag-share ako ng Word of God, parang nagyayabang ako sa kanila na ganito ako, ganito yung mga napupuntahan ko, nararanasan. Kaya pag mag-share na ako ng Word of God, talaga ba? Nagkaganin na ako, sasabihin na banal-banalang ka lang naman. Pupunta ka rin naman sa kwan. Ganyan sinasabi nila sa akin. Na sa akin, talagang nasasaktan ako. Kasi lingkod ako ng Panginoon, tapos ganun sinasabi sa akin. Pero na-realize ko na ako rin po pala ang may mali. Kasi sinimulan ko ang high school life ko na mali talaga. Na nakikisama talaga ako na imbis na ang salita ng Panginoon na makita sa akin, mas tinataas ko yung sarili ko sa mga klase ko po. Yun po. Ayun, yun naman pala. 'Di ba? Itinataas ang sarili, pero paano mo nga ba na-encounter ang Panginoon, Jim? Sa batang edad mo na yan, ha? Kaya nga tinanong ko si Ria, Ria, 15-year-old. Kaya kailangan namin ang mami niya. Pero paano mo nga na-encounter ang Panginoon? Na-encounter ko po ang Diyos sa aking buhay. Ako pa 11 years old. Na talagang sa buhay ko paglilingkod na hindi ko tinignan yung edad ko. Kasi sabi ko, maglilingkod ako, ganitong edad ko. Pero sabi nga sa Biblia, wala, hindi sa edad yan.
kundi sa puso ng tao yan na maglingkod sa Panginoon. Hanggang sa hindi ko namamalayan na palapit na pala ako ng palapit sa Panginoon. Kasi lumalaki po ako sa poder nila Pastora Mayet na walang iba talagang pinapahayag sa amin kundi salita ng Diyos. Na tinuturuan ako paano talaga sumunod sa magulang, paano talaga, kasi ako po hindi pa tapos nagtatanong sa akin, sumasagot agad ako. Yan po ang problema sa akin. Kaya sabi ni Pastor Mayet, na puputulan kita ng dila. Kasi hindi niya pa po siya tapos magsalita, eh sumasagot na po agad ako. Ayun po talaga isa po sa na ugali ko yung palasagot po sa magulang. Tapos yun na talagang na-encounter ko ang Diyos sa aking buhay nung first youth camp ko dito sa Santiago. Doon sa Santiago na unashamed to, sabi yung topic po namin. Na may isang pastor po, si Pastor Sam, na talagang hindi ko po makakalimutan yung encounter ko na yun na natuto ako mag-speak in tongue. Nagulat na lang ako yung bibig ko nanginginig. Tapos natumba na lang po ako bigla na may naramdaman ako na malamig, na mainit sa katawan ko. Yan, salamat sa Panginoon kasi yung araw na yun, talagang doon ko mas naunawaan kung ano nga ba ang purpose ko sa aking buhay. At yun ay walang iba kundi maglingkod talaga sa Kanya. Kaya sabi ko, hindi na ako hihinto. Hindi na ako babalik pa sa luma kong buhay. Kaya yun, nagpatuloy ako sa paglilingkod na sa buhay nga po ni Lolo Sani. Ako yung sakit ng ulo niya na bawal nga po siyang sumigaw-sigaw, bawal nga po siya magalit kasi yun nga po may sakit siya sa puso. Pero minsan, hindi ko talaga maiwasan napapagalitan po ako. Pero sa akin, hindi naman po ako nagtanim talaga ng sama ng loob. Talagang tinanggap ko yun ng positive na sa pagtuturo niya sa akin, talagang may mapupulot akong aral. Na napapagalitan man, pero nagpapasalamat pa rin ako sa buhay ni Lolo Sandy kasi pinagtiyagaan niya po ako. At hindi po dahil sa buhay nila, wala po sana ako dito ngayon sa Abunog. Kung paano ako disiplina ni Pastora Mayet, kung paano niya ako putulan ng dila, kung paano gumalang sa mga magulang po. Yun po. Hallelujah. Talaga naman, nakuha mo yung gift ng Panginoon, yung gift of tongue, no? Makikita natin dahil yan sa iyong pagsunod. Sabi mo nga, muntik ka ng putulan ng dila dahil sa matabil ka, matabil. Pero ikaw, Jim, sa naranasan mo, no, batang-bata ka pa kasi naka-encounter sa Panginoon, ano yung salita ng Diyos na tumimo talaga sa puso mo, na nagpabago sa'yo, na talagang, I want to serve God. Ano yung tumimo sa isip mo? Kasi hindi lahat ng bata mayroong ganun na pag-iisip. Actually po, marami po akong memory verse talaga na pinanghahawakan sa buhay ko. Na yun nga po yung Mateo 5 verse 3 to 11, yung mga pinagpala. Hindi ko na po isahin kasi marami po yun mga pinagpala po. Tapos yung isa po talaga sa akin nakuha ko na verse ngayon, talagang pinanghawakan ko sa tuwing ako may ginagawa, naglilingkod. Yung Romans 12 verse 11, na sabi po doon, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko, habang nagdadamo ako, na galing nga po ako dito sa Bulog, na magbabakasyon sana ako sa Santiago. Ngayon, sabi ni Pastor Met, Jim, magdamo ka sa likod, ang dami ng dadamuhan. Sabi ko, habang nagdadamo, Lord, magpakasipag ako at wag maging tamad. Imbis na magpapahinga sana ako, magre-relax, pero nandito po ako maglilingkod sa iyo. Kahit pa, ayun nga po, sabi ko na, uuwi pala ako para magdamo, hindi para magpahinga. Yun O, po. tignan nyo, talaga naman ang salita ng Diyos nakakatalino, di ba? Oo, Opo. bagamat umaangal na yung puso, no, na ayaw gawin. Pero dahil may salita ng Diyos, kaya sunod, follow lang. Sabi nga, follow, di ba? Follow tayo. Kaya ikaw naman, sister, ikaw naman talaga namang napakalalim ng experience mo sa buhay, no? Bata pa lang, talaga naman, kumbaga yung kaaway, dinukdok ka na, no? Na talagang, kumbaga, ang kaaway sa'yo, antindi di ba? Yung nangyari sa buhay mo. Pero ikaw, ano yung nagpabago? Anong salita ng Diyos ang nagpabago sa puso mo? Yung nagpabago po sa akin na Amen. salita ng Si Sister Panginoon. Charito muna. Amen. Sa pagpabago talaga ng salita ng Panginoon sa amin, yung Efeso 4 chapter 2 to 8 po na, hindi po talaga sapat na gumawa ka lang ng mabuti. Hindi sapat na maligtas ka din sa gawang mabuti kasi nga, ganun ako nung sa malaking simbahan. Nagtataka ako, bakit pag-uwi ko, kabilis ko lang tangayin ng tukso. Charito, halika na, shop na. Charito, halika na, video, okay na tayo. Kundi ang kaligtasan talaga dahil sa grasya ng Panginoon. At yun po yung nararasan ko ngayon. Dahil nga, lalo dyan sa pagtayo ko po sa Today's Your Miracles, maraming salamat
sa buhay ni Pastor Mayet, sa pribilehiyo niya po na pinagkaloob talaga sa akin na makatayo dyan. Doon po talaga ako unang na-build. Kaya nga hindi tinitignan talaga ng Panginoon ko anong kahinaan ko kung hindi man ako nakapag-aral o mababang pinag-aralan ko. Ang tinitignan ng Diyos talaga, yung puso talaga na handang magpabuo sa Kanya. Amen. At yun, may gabay nga po sa buhay ni Pastor Mayet na nagtsatsaga talaga sa amin. Niyakap talaga buong pamilya namin na may pagkakataon na matigas din ang ulo. Kahit nanay, matigas ang ulo. Kaya salamat sa buhay nila Tito Sani. Kasi nga hindi kami tinuring na iba, hindi tinuring kaming pamilya. Amen. Talagang ang Diyos ang mapaparangalan, ano, sister? Dahil sa grasya niya at habag, ano, tayo'y kanyang inabot, Amen. tayo'y kanyang iniligtas. Upang sabi nga upang wala tayong ipagmayabang, no? Hindi tayo pwedeng magmayabang. Diyos lang talaga siya. Na siya ay Amen. namatay at muling nabuhay ng dahil sa ating mga kasalanan. Salamat sa grasya at habag ng Diyos. Inabot si Sister Charito at saka si Jim, di ba? Talaga naman, napakabuti ng Diyos, masasabi mo talaga. Sabi nga dito, no, sa comment, sabi ni Josephine, sabi ni Pastora May, mapalad ang mga miyembro ng church pag nakakilala ng pastor na nagmamalasakit sa mga miyembro niya. Amen. Tama ba, Sister Charito? Amen. Kasi ganun talaga ka yung puso ni Pastor, ganun siya ka sobrang magmahal. Kumbaga, sa isang nanay sa kanya bilang spiritual mother, yung isusubo niya na lang, bibigay niya pa sa iyo. Yung ikaw lagi naalala niya, lalo sa akin personally na hindi man ako magsasabi na aking kinalalagyan. Makita niya pa lang yung mata ko. O, chato, alam ko, naliligalig ka na naman. Sabi ko, minsan ay ko magsabi kasi nga, sabi ko, wala akong may abot kay Pastor Mike, dapat ako mag-bibigay sa kanya. Pero hindi eh. Andun talaga yung puso ng ina ni Pastor kasi alam niya pag may nangyari sa akin, sa pamilya ko. Ganun yung puso ni Pastor Mike na kung ano yung pag-ibig ng Diyos na dinalo talaga sa kanya. Naramdaman talaga namin yung buong pamilya. Amen, 'di ba? Na tama si Pastora May, mapalad talaga ang isang miyembro na meron silang pastor na nagmamalasakit katulad sa iyo, no, na talagang si Pastora Mayet hindi lang sa ina na natural, no, na talagang may puso siyang ina, kundi sa spiritual talaga. Hindi sabi mo nga, ano, hindi ka pa nagsasalita, alam niya na. So, nag-uusap na yung mga damdamin niyo, no? Hindi mo na kailangan magsalita. Ramdam na ng nanay mo sa spiritual. Kaya naman, yung paglago mo, kitang-kita, no? Sa Today is Miracle. Sabi mo nga, hindi ka naman tapos mag-aral, pero kitang-kita sa'yo yung joy serving the Lord. At talagang alam mo, nakaka-magnet, no? Nakaka-magnet ng tao yung joy sa mukha mo. Mapanood ka lang. Talagang nakakatuwa, nakaka-bless, di po ba? Kaya nga sabi dito ni Pastora Marieta, ang iyong pastora, malalim ang pagsunod ng pamilyang ito. Kaya tunay na sila ay lubos na pinalaya ng Diyos at sila ay kagamit-gamit na sa gawain ng Diyos. Amen ba? Tama ba, Amen. Jim? Amen po. Anong maipagpapasalamat mo sa iyong pastora, Jim? Sige nga, kausapin mo si Pastora Mayet. Sige nga. Hello, Pastora Mayet. Magandang hapon po, Dalosani. Talagang lubos na nagpapasalamat ako sa inyong buhay kasi kundi dahil sa inyong buhay, walang gym ngayon nandito sa Daily Life Sharing para i-share ang patotoo kung ano ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Amen po. Kaya ayun, nagpapasalamat ako kasi tinanggap niyo ako ng buo na hindi niyo ako tinuring na iba, bagkus talagang tinuring niyo po akong pamilya. Na minsan na sakit ako ng ulo niyo, pero salamat kasi pinagtiyagaan niyo po ako dahil sa pagtitiyagaan niyo ngayon, may gym na binago ng Diyos po. At hindi lang sa physical ng pakangatawan, talagang nabuild po ako sa spiritual, lalo na sa inyo, Pastor Amet. Salamat sa mga pagtuturo, sa pagdidisiplina, sa pagtutuwid ng aking mga pagkakamali. Ayun po. Salamat po sa inyong buhay.
Wow, salamat din sa iyong pagsunod, Jim. Talagang nagbunga ang pagtsatsaga ni Pastora Mayet. 'Di ba? Kagamit-gamit ka na ngayon sa kingdom ng Panginoon, 'di ba? Pero ngayon ba, Jim, ano yung ministry mo? Ah, ngayong nag-youth camp nga po, gulat ako tinawag ako na youth leader kasi hindi ko po inaasahan na, ino, na naging youth leader na po pala ako. Kaya ngayon dito sa The Hub of Prayer sa Bulog po, ang ministry ko is isa pa akong youth leader ngayon po dito. Wow, pinagpala, o 'di ba? Sabi nga ang paglilingkod may promotion. Oh, 'di ba, Jim? Na-promote ka, 'di ba? Youth leader Po. ka na. Pero syempre, meron niyang responsibilidad, 'di ba, Jim? Kailangan maging idol ka ng mga kabataan, 'di ba? 'Di ba marunong ka ba sa mga maggitara? Ano ba yung gift sa ng Panginoon? Sa Santiago po, ang hawak ko po na instrument drum po. Pero marunong na rin po ako sa lahat, pero hindi naman po gagalingan, may alam lang. Kaya yon, gamit ko rin po talaga yung kakayanan ko dito sa Abulog para magturo sa mga kabataan na katulad ko na paano maggitara, paano mag-beatbox, yan po, mga simpleng mga tutugtugin lang po para papuri sa Panginoon po. Wow, naging kagamit-gamit dahil naging masunurin, no? Sa kanilang ina sa espiritu. Ikaw naman, Sister Charito, sige nga, sa kabutihan, no, na naranasan mo na may yumakap sa iyo at mayroong ina sa espiritu, anong masasabi mo kay Pastora Mayet? Ayan, kausapin mo nga. Hello po, Pastor Mayet, Ito Sani. Pasalamat po ako sa inyong buhay. Sa sobrang-sobrang pagmamahal niyo po sa akin, sa aming pamilya, hindi lang po sa aming sa aming mag-asawa, hindi lang sa mga anak ko, maging sa biyenan. Kaya nga kung paano yung biyenan ko, na pinag-pray niya na, tinaningan na po siya noon nawala pa siya sa Panginoon kasi ang hirap po siya invite noon. Pinag-pray siya ni Pastor Matt kasi talaga meron na siyang nakalukob na death po sa kanya. Pinag-pray siya ni Pastor Matt, sabi ng biyenan ko, lumakas siya at tunay nga humaba pa ang kanyang buhay at ngayon naging kasama ko na siya sa church. Salamat sa buhay niyo po, Pastor, dahil sa patuloy na pagpapaalala sa amin. At maging bunga ng paglilingkod ko din na pagpaalala ni Pastor Mayet na lagi ko lang gawa ng mabuti yung aking mga biyanan. Ngayon, naging bunga ko ulit yung biyanan kong lalaki na kung paano 6 months ago, sabi niya sa akin pag nalalasing siya kasi Bisaya nga po ako, bakit ba yung sayat niya lagi niya ako ini-invite sa simbahan niya? Bakit hindi ba niya alam magsa-sign of the cross na ako, ligtas na ako? Magpantay na yung dalawa kong paa, hindi ako papasok dyan sa yung simbahan. Pero dahil sa alam nga ng Panginoon Diyos yung paglilingkod namin, sinasabi ko ka Pastor Met, umiiyak ako sa kanya. Sabi niya, lagi mo lamang suklian ng kabutihan yung ginagawa niya sa'yo. Chato, magbubunga yan. Manalangin ka lang naman nalangin. Kaya hindi pumayag ang Diyos. Muntik na nga magpantay yung paa na aking biyan ng lalaki 6 months ago kasi nga ilang beses na pala siyang inatake sa puso pero iniligtas pa rin siya ng Panginoong Diyos kasi nakita niya mayroong mga anak niya na naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, ngayon kasama na rin namin siya sa simbahan. At ganoon din po, nag-uumapoy na rin yung kanilang pagmamahal sa Panginoong Diyos. Kaya salamat talaga. Pakahalaga talaga na mayroong lingkod na Diyos na huwag mo talagang alisin ang iyong tenga. May pagkakataon, may pagdidisiplina, pero paano ka nga Wow. naman mababanat kung hindi mo papayagan na magsalita ang lingkod ng Diyos na rin ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya nga, salamat ng marami, Pastor Mayet. Hello po, pati sa salamat sa iyong buhay. Wow! Naku, Pastora Mayet, alam ko marami sa miyembro mo ang katulad niya na talaga nagpapasalamat, no, sa buhay mo. Una na sa Diyos dahil ginamit po si Pastora Mayet para sa buhay po at pamilya ninyo. Ano po? Alam mo ba, Sister ah, Carbonell, no? Sabi dito, benefits of serving the Lord. 'Di ba? Sabi nga dito, He will bless your daily needs. Food, bread, Amen. and water. Amen? Talagang hindi ka Amen. pagkukulangin ng Panginoon, di ba? Nung nag-serve ka, yan yung benefit talaga ng pagsiserve sa Panginoon. Ano pa? Ayun, sabi mo nga kanina, no? Pinagaling, no? Pinagaling ang iyong biyanan, tama ba? Opo. Ayun. Actually po, no, nito po yung biyanan ko, pinagaling sila.
lumakas sila ngayon. Nagsalaki po noong time po, noong September, that was pandemic pa rin po. Natigil po ako sa pagtitinda kasi po, nabaon din po ako sa utang na kung gaano ko kaliit, mas malaki pa po yung utang ko sa akin. Kaya sa pamagitan ng buhay ni Pastor Mayet, dun po sila Pastor King, nalaki din po ng impact nila sa buhay ko, sila Pastor Patricia, Baniked. Papasalamat din pa ako dahil sa buhay nila na kung paano ako nakabayad sa utang. Hindi ko po alam kung paano kasi nga hindi po talaga kamay yun. Kamay po talaga ng Panginoong Diyos at salamat sa mga lingkod talaga ng Panginoong Diyos na ginamit upang ako makaalagwa doon sa kinasasadlakan ko napakalaking problema. Amen. Kasi talagang pangako ng Panginoon yan once na ikaw ay mag-serve, no? Yung mga benefits, ano pa, sabi nga niya, He will take away sickness, no? Tama yon. Pinagaling talaga, pati biyanan mo. There will be no Amen. barren, no? Talagang hindi ka matutuyuan, di ba? Ano pa, there will be no premature death. O yun, di ba? Na-save, hindi siya natuluyan. Kasi yan, benefit po Amen. yan ng ating paglilingkod sa Diyos. Ano pa? Your enemies will turn away for you. Naranasan mo na ba na talagang hindi na inulit ng kalaban mo yung ginawa sa'yo? 'Di ba? Kasi benefits mo 'yan. Na talagang dahil sa iyong paglilingkod, wala nang makakalapit sa iyo na kaaway. Amen ba? At ang sabi pa, yung benefit no na sa paglilingkod, you will have long life and fulfill your destiny. Wow! Praise God! Talaga namang pinulfill ng Panginoon ang destiny. Sister, para sa iyo, Charito, na talagang ikaw ngayon ay nasa today is miracle. Kasi yan ang destiny mo, no? Na magbibigay lakas sa mga nakakaranas ng kahinaan sa buhay. Nakawalan sa Amen. buhay. Ayan, nakikita nila sa'yo. Yung kapahamakan, no? Na nangyari sa'yo, pero niligtas ka ng Panginoon, di ba? Pinalakas ka ng Panginoon today. Ngayon, nasa today is miracle ka na. Di ba? Praise God. Ikaw naman, Jim, may itatanong ako sa'yo. Bakit ka nag full-time sa church? Sa kabataan mo na yan, ha? Bakit ka nag-decide na mag full-time sa church, sa Panginoon? Nung umpisa po, wala naman talaga sa isip ko ang mag full-time. Nasa isip ko yung pagkain. Talagang sabi ko sa pagkain, lalo na pagka may handaan, ganyan po, yan talaga ako mabilis. Pero talagang sabi ko, yung time na hindi na talaga ako kaya ng magulang ko, talagang umiiyak na po siya. Hindi niya na kaya yung tigas ng ulo ko, yung kakulitan ko. Talagang parang pinamigay niya na ako kay Pastora Mayet. Tapos yun, doon po nagsimula kung paano ako maglingkod sa Panginoon. May mga struggle, yun nga po. May mga minsan, pag napapagalitan, talagang yung sarado pa po yung isip ko na parang ayoko na maglingkod. Pero yung isang araw na talagang umiyak ako sa Panginoon, talagang binuksan niya yung pangunawa ko na pinakita niya sa akin ano nga ba talaga ang purpose ko bilang isang kabataan. Talaga noon nakita ko na pinakita ng Diyos sa akin na Jim, maglingkod ka lang. May award, may magandang patutunguhan ang buhay mo. Yung paglilingkod mo na yan, hindi masasayang lahat ng pagpapagal mo. Yun, parang napalakas yung loob ko na talagang magpursige na maglingkod sa Panginoon. Hanggang sa tumatagal, hindi ko namamalayan na yung dating gym pala na nagrereklamo pag niinutusan, ngayon nagkukusa na pong gumagalaw para maglingkod sa Panginoon. Kasi dati, para akong robot na dipindot, hindi gagalaw pag hindi uutusan. Pero dahil sa buhay ni Pastor Amet na pag may nakikitang kalat, talagang pulutin mo na agad. Na pag may makikita kang mga dumi, linisin agad. Yun nga po, doon nila tinuro sa akin na magpusa ka, magkaroon ka ng pusong handang magpusa. Tapos yun, sa aking paglilingkod, sino po ba makakapagsabi na sa paglilingkod ko sa Santiago, dadalhin ako ng Diyos dito sa Abulog. Next, hindi ko rin po talaga inaasahan na sa aking buhay paglilingkod, may promotion na mangyayari. At yun nga po, na-promote ako dito sa Abulog para maglingkod po sa Panginoon. Sa panibagong journey po ng aking buhay, na yun nga po, dating member lang ng youth, pero ngayon ako na po ang leader at ngayon ako na po ang naghahawak dito sa The Hub of Christ Abulog ng mga kabataan po.
Wow! Ang galing-galing ni Jim. Alam mo ba, Jim, although ang nag-attract sa'yo, no, ay pagkain, kaya ka nag-full-time. Pero alam mo Opo. ba, as you serve God, yung reward in serving God, yun talaga ang benepisyo mo. Ang sabi nga, di ba, number one nga yun eh, He will bless your daily needs. Ano yung daily needs mo? Di ba, yung food, bread, and water. Di ba? Tignan mo, Yes. kompletong-kompleto ka dahil you have a heart of serving God, 'di ba? Isipin mo sa edad mo na 'yan na 15-year-old, no, Nag full-time ka. Alam ko kaya ka nag-decide na mag full-time kasi sa labas nakita mo yung kaguluhan, ano? Kawasakan, no? Naranasan mo kasi 'yun eh, na talagang dinanas mo mangupit. Dinanas mong kabata-bata pa lang, nagbubuli na, no? At alam mo na kailangan mong gawin yan sa mga kabataan, kaya ka nga leader na ngayon. No? Kasi naranasan mo na yan na ano yung buhay talaga na hiwalay sa Diyos. At ngayon ay full-time na sa ministry. Wow! Talaga naman, praise God. Tuwan-tuwa ako sa iyo, Jim. At ikaw naman, sister, talaga namang, ano ba yan, masasabi ba nating full-time na rin yung ginagawa mo? Sister Charito. Amen po. Naka-full-time po kami sa church. Kaya nga dating hindi marunong mag-share ng salita ng Panginoong Diyos, sa pamagitan ng habag at grasya ng Panginoong Diyos, ngayon nakakatayo na sa maraming tao. Napag-share niya, na-miss po ako sa ginagawa ng Diyos sa buhay namin sapagkat kung paano ang isang Sister Chato na mababang pinag-aralan, nakapag-share po sa mga professional na tao. At ando sila nakafocus sa akin. Kasi sabi ko, Lord, salamat sa pribilehiyo na magpaglingkod sa iyo, na naging full-time po talaga magpamilya. Di na po talaga namin naranasan yung magkulang, umawalan talaga. As in, katulad dati na malaki ang kita namin, pero naranasan namin yung WW po talaga. For dahil sa pagsunod namin sa Panginoong Diyos, talagang napakasagana at nag-uumapaw talaga kung magkalabang Diyos doon sa mga lingkod niya, doon sa mga tao na talagang naglingkod ng tapat at sumusunod sa tinig ng pastor. Kasi nga, ang minsan kasi ang tao, akala nila, hirapan na sila, pero hindi nila alam na sa kanilang paglilingkod, mayro along the way ng journey na paglilingkod, andun yung gantimpala ng Panginoong Diyos. Amen. Kaso po, dadaan ka po talaga sa proseso. Amen. Talaga naman, totoong-totoo yan, sister. At totoo din yan sa salita ng Panginoon. Sabi niya dito sa Colossians 3:23 to 24, no? Basahin natin. Sabi sa 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Naniniwala ka ba doon, sister? Amen. Amen. Salamat At sa Lord. sabi nga sa 24, Actually po, no, ano? hindi pa kami Sabi sa 24, alam naman ninyong Colossians. gagantimpalaan. Colossians 3:24, alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Amen? Talagang alam natin na talagang may blessing. No, yung pagsiserve natin sa Panginoon, talaga ang gantimpala, yung reward talaga. Sabi nga ni Pastor Dong, serving God is your reward. Di ba, Sister Amen. Charito? Amen po. Ikaw, Jim, naniniwala ka ba doon? Serving God is your reward. Amen. Ayan, opo, naniniwala talaga ako kasi makikita mo sa buhay ko bilang isang kabataan na hindi mo makikita na nagkukulang po ako. Hindi ko nakikita sa buhay ng pamilya ko na nagkulang kami nung naglingkod kami. Bagkus siya talaga yung nagkakaloob ng lahat ng bagay. Basta matuto tayong sumunod, makinig, at talagang maglingkod ng tapat sa Panginoon. Yun po.
Amen. Sinabi niya rin yan sa Hebrew, no? 11:6. The Bible says, God is a reward to those who will diligently seek Him. Talagang, kaya naman nangyari sa inyo yan. Yung kalooban ng Panginoon nangyari sa inyo. Yung purpose ng Panginoon nangyari sa inyo. Dahil talagang hinanap nyo siya. Di po ba? Talagang hindi kayo bumitaw. Sabi nga ni Jim, siya'y tinrain, ano? Yung ayaw niya. Yun ang binigay sa kanya, magbunot ng damo. Nakakatuwa, ano? Mga kabataan yan. Isipin mo na lang yung mga kabataan ngayon, yun ang ayaw nila. Unang-una, mainit, no? Talagang pero sumunod pa rin siya. Pero andun nga yung reward in serving God. Andun po talaga ang reward sa ating pagsunod, no? Ginagamit yung ating mga pastor para tayo makasunod, no, sa kalooban ng Diyos. Sabi nga dito sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yung pag-aalala mo, Jim, na yung kakainin mo, kaya ka nasa church. Reward sa'yo ng Panginoon yan, di ba? Amen. Talagang hindi ka pinagkukulang ng Panginoon. Di po ba? Talagang ang Diyos ay napakabuti. Di po ba? Talaga namang masayang maglingkod, di ba? Tama ba, Sister Charito? Masayang maglingkod? Amen po. Napapuntahan may mga lugar na hindi mo pa napuntahan. Aba, si Jim nga promotion na raw sa kanya ang makarating ng Iligan. Tama ba, Jim? Opo. Kasi, kasi alam niyo po, sa pag-attend ko ng simbahan sa pag full-time ko, doon ka lang po naranasan na makapunta sa ibang lugar. Na ang pinakamalayo ko na nga po napuntahan, siguro kung hindi pa ako naglingkod, La Union. Yung simula naglingkod ako, nakakapasyal na ako sa iba't ibang lugar. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa Panginoon. Yung pala, makikita mo na sa pagsunod mo, may reward na agad talaga ang Diyos. Hindi lang sa mga bagay, bagkus sa mga lugar din na napapasyalan po. Yeah, amen. Wow! Sinong excited diyan na sa kanilang paglilingkod dadalhin sila ng Panginoon sa kung saan saang lugar. Si Jim tuwan-tuwa, Iligan pa lang yung narating niya. Talaga naman, 'di ba? Napakapalad mo, Jim, 'di ba? Pero sino ang pastor mo ngayon diyan sa Iligan? Dito sa Abulog po, kasama ko po sila Pastor King at Pastora Pat po. Sila po ang pastor ko dito sa The Hub of Christ Abulog po. Ayan, paano ka naman dinidisiplina dyan ni Pastora Pat at ni Pastor King? I'm sure magkakaiba yan, di ba, Jim? Magkakaiba po talaga. Kay Pastora Pat po, talagang nandoon yung puso niya mapagmahal. Pero pag may times na nagkakamali ako, talagang makikita mo yung paano siya magalit. Talagang pati ako, natatakot po eh. Kasi pagka papagalitan niya ako, talagang may matututunan po kayo. Yan, salamat din po talaga sa buhay ni Pastor Pat na kahit buntis siya, yun nga po, talagang nandun din yung pagtuturo niya kung paano siya disiplinahin. Ganun din po yung pagdidisiplina niya sa akin. Talagang doon, napapabuti po talaga ako. Sa buhay naman po ni Pastor King, nakikita mo doon yung pagiging masipag na gusto niya pag may inutos siya talagang tapusin agad. Ayaw niyang pinapabukas o mamaya na gagawin. Talagang gusto niya ngayon tapusin na talaga agad para wala nang sayang oras. Kasi talaga napakahalaga po ng oras sa kanya. Kaya sa akin, tinuturo niya po na, G, huwag ka nagsasayang ng oras. Kasi marami pa tayong gagawin, sabi niya po. Yun nga po, tinuro niya sa akin na palaga ng oras kasi hindi lang naman po kami maglilinis ang gagawin. Kundi may ministry din po kasi kami na gawain tuwing gabi po. Yun po. Yes, time is precious. 'Di ba? Hindi mo na siya yung taon mo ngayon na 15-year-old, hindi ka na babalik diyan. Kaya napakapalad mo, no? Na talagang nandiyan ka na sa Hub of Christ Iligan, 'di ba? At kaya hello diyan kay Pastor Pat at kay Pastor King. Ayan, 'di ba? Pagpalain kayo ng Panginoon diyan. Dadami pang mga kabataan na katulad ni Jim, no? Ang mabibuild diyan sa Hub Iligan. Abulog Ayan. po. Ay, Davao Abulog, Pride, sorry, Abulog. sorry. Abulog, sorry. Tama. Abulog pala. Ayan, sorry po. Ikaw naman, Sister Charito. Ikaw ba naranasan mo yung
testing of relationship. Ayan, sa inyo ng iyong mother in spirit na si Pastora Mayet. Meron bang ganun? Ako po kasi Testing. opo, yung testing po, pag nanahimik po ako, pag may time na, bawa, may problema ako, may sakit ako, tapos sasabay na walang financial, para ayaw ko magparamdam. Pero lagi niya talaga akong binabalik sa salita ng Panginoon. Lagi niya akong pinapaalalahanan na alam niyo pag may nangyari sa akin, talagang chat niya po ako. Eh wala pa naman sobrang nangyaring malala. Ganun lang naman po yung may time parang gusto ko lang po munang parang si Jonah parang gustong tumakas. Oh, shout out daw Pastora Mayet. Minsan gustong tumaka. Oo. Pero 'di ba sister, minsan-minsan talaga gusto natin ng ano, yung tayo lang, meron ding gano'n eh, 'di ba? May pagkakataon na gusto nating mag-solo. Ayan, talaga naman. Pero ikaw, balik ako sa iyo, Jim. Ikaw ba ano yung plano mo? Plano mo at sa tingin mo plano sa iyo ng Diyos kasi 'di ba? Sabi ng Diyos, no, my thoughts is higher than your thoughts. 'Di ba? And my plans is different from your plans. So ikaw, sa edad mo na 'yan, ano yung sa tingin mong gusto mo pang marating? Yun nga po, sabi ko nga po sa pastor ko dito na pangarap ko maging piloto. Ngayon sabi niya, Jim, ang taas ng pangarap mo ah. Ngayon, sabi niya, businessman ka na lang, sabi. Pero alam mo, Jim, na pagka naisip mo talaga sa buhay mo, yung plano ng Diyos ang maganap. Kaya sabi ko sa Lord, ang plano mo ang maganap sa buhay ko na kung plano mo na maging pastor, why not? Susunod ako sa kalooban mo, sabi ko. Kaya sabi ko, Lord, ang kalooban mo siya maganap sa buhay ko. Yun po. Wow, totoo 'yan ha. Yung kalooban mo, Lord, ang maganap sa buhay ko. Wow, sa edad mo na 'yan. Sana lahat ng kabataan ano, ganyan ang isip ano. Yung will ng Lord ang sundin. Kaya basahin nga natin, sister. Sino pa yung andyan? Mag-hello-hello muna tayo. Ayan, kay Miss Emerald Tamayo. Hello, sister. Ayan, from London yan. At sino pa? Si Brother Sosyas. Hello, Brother Sosyas. Ayan. At si Brother Rizal Santos. Hello po. At yung mga comment naman dyan. Ayan. Anong sabi? Ayan, sabi ni Sister Emerald, to serve God is our reward. Amen. Di po ba? Talagang, because God is our rewarder. Siya talaga yung, alam mo yun, sa ating paglilingkod, sabi nga ni Pastora May at saka Pastor Dong, nalalayo tayo sa kasalanan. Naniniwala ka ba doon, Jim? Dahil sa paglilingkod mo, nalalayo ka sa kasalanan. Bakit? Ayaw po, amen po. Totoo po yan. Kasi nakikita ko talaga yung buhay ng nasa mundo at buhay ng nasa Panginoon. Kasi simula nung talagang nilayuan ko ng kasalanan, talagang tinalikuran ko na, makikita mo yung ibang kabataan na katulad ko. Parang nahabag din ako sa kanila na pinapanalangin ko sa Panginoon na naway sila din maka-encounter. Kasi makikita mo yung pagkakaiba eh, na masaya ka nga pero nagkakasala ka naman sa Panginoon. May mga times na gusto mo nga gawin yung gusto mo, pero mas sabi ko sa sarili ko, mas mananaig talagang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Kasi may mga gusto rin ako na gawin, may mga plano rin ako na gusto kong magawa talaga. Pero ang lagi kong inaisip na, Lord, ang kalooban mo ang siyang laging manguna sa akin. Na gusto ko sana na gawin yung mga bagay na gusto ko, pero hindi ko hinahayaan na yung sarili ko ang masunod. Pagkas yung talagang inuutos lang ni Lord ang ginagawa ko na sabi ko nga, mahirap man sumunod, pero sabi nga po sa Biblia na nasa pagsunod ang pagpapala. Kaya pinapanalangin ko rin yung mga kabataan na nakikita ko talaga yung buhay nila na katulad ko na dati dulong sa computer, na mahilig mag-cutting class. Talagang gusto ko silang lapitan na mag-share talaga kung ano yung buhay ko na nakaraan. Kaya dito sa Abulog, may nararanasan din ako na ganyan na mga kabataan. Talagang natutuwa ako kasi na sa edad kong to, ginagamit na ako ng Diyos para makapagpahayag ng salita niya. Kasi hindi ko naman po akalain na sa edad ko pong ito na makapag-share na ako ng Word of God. Makikita mo yung mga kabataan na klase ko po. Natutuwa ako kasi nandoon yung pakikinig nila sa akin. Nakatuon yung pakikinig nila.
Kaya maski ako talagang doon nagalak yung puso ko na talagang magpatuloy, mag-aral talaga ng mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi sabi nga po na sa salita ng Panginoon na lahat ng pagpapagal natin ay hindi masasayang, lalo na pag sa Diyos tayo naglingkod. Kaya sa pag-share ko, talagang ang daming natutuwa sa buhay ko na nakikita Yeah. nila na dati, ay ganito ka pala dati, Jim, pero hindi halata sa'yo sabi nila. Kaya yun, praise the Lord talaga, sabi ko, lahat ng kapurihan talagang ibalik natin sa Panginoon. Amen. Totoo 'yan, ano? Sino bang mag-aakala na sa edad mo na 'yan, ibang-iba ka na magsalita, 'di ba? Talagang pinaparangalan mo ang Panginoon sa buhay mo, 'no, kung paano kanya binago. Talagang Amen. alam mo ba, 'yan ang reward sa iyo ng Panginoon for serving God. Talaga Yes, naman, amen. hallelujah. Praise God. Nakakatuwa talaga. At sa'yo naman, si Sir Charito, anong masasabi mo na talagang nakikita mo yung buhay ng anak mo ngayon na talagang ibinigay ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon? Ano yung masasabi mo na ikaw noon, ito ngayon ang anak ko? 'Di ba? Ito yung ako noon, ito yung anak ko ngayon. Ito ba yung gusto mo talagang makita? Lalo na sa mga sumusunod mong mga anak. Amen. Kaya nga po nung last week, nagkaroon po ng youth camp sa church. At kung bakit naiyak ako kasi nga, naiyak yung puso ko kasi nga, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos sapagkat kami mag-asawa talaga, nagdesisyon talagang sumunod sa Panginoon, sumunod sa kalooban niya, nagdesisyon na maglingkod talaga. Kasi nga, naging advance pa ako nun kasi nga po, pag hindi kami sumunod sa Panginoon, ayaw kong gayahin ng mga anak ko yung ginagawa ko. Takot ko noon na baka, uy anak, wag kang uminom. Pero paano kung isumbat niyo ulit sa akin, bakit ikaw mama umiinom ka? Kaya ang iyak ko sa Panginoon, papasalamat ko sa Panginoon kasi nga sa kanilang edad, ngayon naging kagamit-gamit na po talaga sila sa simbahan at sa lahat po ng mga kabataan na maging kalakasan din po talaga sila. Kasi nga, totoo talaga sabi ni Jim, ang dami po talagang kabataan sa labas na katulad ko rin po, ang aking kabataan noon, na nilamon po talaga ng mundo. Kaya nga, yun po talaga na kung anong panalangin ng aking anak, ganun din po yung panalangin ko para din po sa kabataan. Kaya nga, salamat sa Panginoon, maski yung aking anak na pangalawa, ay ngayon po ay kagamit-gamit na rin po sa kaharian ng Panginoong Diyos na hindi ko inaasahan na ganun po ang gagawin ng Diyos sa aming buong pamilya, maging sa aking mga anak. Wow! Mhm. Wow, nakita mo 'no, yung reward ng Panginoon ano dahil, nagsilbi ka sa Panginoon. Makikita mo yung pagbabago ng iyong anak, nakakamangha 'di ba? The Amen. way he speak 'no, talagang, alam natin na gagamitin siya, ng Panginoon sa kanyang ubasan. Yung Amen. plano 'no, ay ano uli yung plano mo, pero iba yung plano ng Diyos sa buhay mo, 'di ba? Plano mo maging piloto 'no? Tataas ka rin naman, Jim. Aangat naman yung Amen. espiritu mo. 'Di ba Amen. ibang-iba, 'di ba? Itataas ng Panginoon yung espiritu mo Yes, na ma-capture mo siya in spirit. Wow! Excited ka ba doon, Jim? Amen. Yeah, excited po talaga ako. Kasi hindi naman po lahat ng kabataan na maaga nakaka-encounter sa Panginoon. Kaya ako salamat sa Diyos talaga. Kasi hindi ko inaasahan na sa murang edad ko mararanasan ko siya, magpapakilala siya. Kasi napakahirap naman po talaga magbago Di ba po? Na hindi naman overnight, instant na magbabago ka. Talagang may process na doon huhubugin ka, may tatanggalin sa'yo, may sabi nga ni Pastor May, bakbak, bunot, binat, yan, batak. Talagang mahirap. Hindi naman 1 year, hindi lang 2 year, di ba? Talagang may process po ang Panginoon, paano niya tayo baguhin. At doon talagang makikita mo yung pagkilos ng Diyos na sa araw-araw ng pagsunod mo, meron siyang tinatanggal at meron siyang dinadandol sa buhay po natin. Yan sa akin, naranasan ko talaga kung paano, Praise paano God. hubugin, lalo Totoo na po sa 'yun. simbahan. At doon natutunan ko talagang sumunod ng walang pagrereklamo. Sumunod talaga ng magaan sa puso, sumunod talaga na may kagalakan, lalo na pag naglilingkod sa Mhm. Panginoon. Yun nga po sabi sa Bible, na maglingkod ka na parang pinaglilingkuran mo rin ang Diyos sa buhay mo. Tama.
sarap, no? Ang sarap pakinggan. Pero doon naman sa, alam mo yon, yung anak na matigas pa ang ulo, at talagang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, nakita niyo yung buhay ni Jim, ano? At ang buhay ni Sister Charito, na talagang hindi sila nanawa, no? Hindi sila, kumbaga, sa buhay ni Sister Charito, kung tutuusin, pwede na talaga siyang magwala eh. Pero hindi. Hindi pinayagan ng Diyos, 'di ba? Gumamit ang Diyos ng lingkod niya, no? Para siya'y makakilala. Kaya nga kaya nga sabi, mas magandang umattend, no? Umattend sa mga ayan, fellowship, no? Sa mga fellowship kaysa yung handaan. Di po ba? Kasi dito talaga, hindi mo alam na yung pagkakataon na yun, pagkakataon sa'yo ng Diyos. Nakakatagpuin ka pala ng Panginoon sa gawain. 'Di ba? Nakita mo si Sir Charito, no? Awit pa lang, no? Nung siya in-invite, talagang nag-open ang kanyang puso. Kaya mga kapatid, lahat ng ating mga kaabangers diyan, huwag tayong mawalan ng pag-asa, no? Makikita natin sa buhay ni Sister Charito, sa buhay ni Jim, kung paano sila binago ng Panginoon, kung paano ni-reward ng Panginoon ang kanilang paglilingkod. Nakita nyo naman na talagang nabuo ang pamilya niya na dating, sabi, nagtutunggaan, kanya-kanya sila mag-asawa, di ba, na talagang iba ang iniinom, no? Talagang yung mga nakakalasing, pero ngayon, lasing na lasing siya sa Espiritu ng Diyos. Di po ba? Meron talagang gagawin ang Panginoon para gamitin ang kanyang mga lingkod para sa bawat isa sa atin. Actually, ako rin bunga lang din naman ng talagang inabot lang din ng Panginoon, na dating sira ang buhay, walang katahimikan, pero dahil may ginamit ang Diyos, no? Makikita natin na ngayon ginagamit na rin ako, no? Kaya ngayon, sister, ako ang nag-host sa inyo. Praise God. Talaga naman, babati mo na ako, no? Sabi nga ni Rosemary Socias, kagalakan ng magulang ang makitang naglilingkod sa Panginoong Jesus ang mga anak. Nakakabless ang buhay mo, anak. Naku, Jim, ano masasabi mo doon? Yan, tunay. Ako nga po, nakakagala po talaga yon. Kasi hindi naman po lahat ng naglilingkod talagang kwan. Yun nga po, na makikita natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Talagang dapat may kagalakan. Kasi pagka sumusunod ka nga pero mabigat sa loob, yung ginawa po natin ay palpak. Pero pag sumunod tayo na may kagalakan sa ating puso, talagang pati yung pastor po natin mapapatuwa. Totoo yan. Kaya sabi ni Pastora Patricia May, mabait po yang si Jim. Masunurin. Mula nang nagbuntis ako, nag-aral sila ni Pastor King na magluto para lagi akong busog. Ayan, anong masasabi mo sa iyong pastora ngayon, Jim? Salamat po, Pastor Rapat. Kasi tunay nga na sa pagbubuntis mo, talagang may natututunan ako paano magluto. Yun nga, dahil wala po tayong kasama dito sa Bulog. Talagang nagpursige ako matuto magluto. Kung paano mag-alaga ng bata, si Stephanie po, paano alagaan, paano bantayan. Talagang sa buhay niyo, marami talaga po ako natutunan. Salamat po sa inyong buhay, sa buhay niyo ni Pastor King po. Ayan, praise God. Maraming nabibla sa'yo. Ang sabi ni Jessica Dagisunan, Amen. Halatang halata sa itsura mo, Jim. Nagniningning ang mga mata mo. Padayon lang. Alam mo yung Bisaya? Magpatuloy ka lang. Padayon lang, Jod, sa pag-alagad sa Ginoo. Naging servant of God. Maging ilaw sa mga kabataang nasa dilim pa. Di ba? Talaga naman nagiging model ka, Jim. Maging model ka talaga. Dahil yan ay patotoo mo sa ating Panginoon. Sabi ni Bayona, JB Campoy, praise God. Ako'y nanalangin din na ma-encounter ng mga anak ko ang Diyos. Nagpipray naman ang mga anak ko. Pero mas gusto ko na maging focus po sila katulad kay Jim. Na ang galing magsalita at may pagsunod sa magulang at sa Diyos. Sarap pakinggan. Amen. Biruin mo, di ba, Jim, sa mga nakikinig na magulang at nakikita ka, nakaka-bless po talaga. Anong masasabi mo dyan, Sister Charito?
Kaya po bilang isang magulang, una po talaga mag-rise up ang magulang. Huwag lang po utusan ng anak, pumunta kayo ng simbahan, mga anak, kundi samahan niyo po talaga bilang magulang. Kasi ko, maraming magulang ay pumasok sa loob ng simbahan, puro anak nila pinapadala. Pero para sa amin, kaming pamilya, talagang nag-umpisa sa amin at sumunod lamang po yung mga anak namin. Kaya kahit mapilatan po kami, kahit mga bagyo, talagang yung mga anak namin, kayag-kayag namin para lang pumunta sa gawain. Ang may life group. Kaya nga, ang Diyos naman talaga ang magbabago ng bawat isa kasi nga, lagi na kami binabago, mabago at walang tao o magulang na makapagbabago ng kanyang anak o maski ng sarili ko po, di ko kayang baguhin kung wala po ang salita ng Panginoong Diyos sa aming buhay. Wow, amen. Talaga. Anong payo niya? Unang pumasok ang magulang para sumunod ang mga anak. Tama po yun, ano? Talaga namang tayo kasi ang magiging guide. Kaya nga tayo nilikha ng Panginoon na tayo maging magulang nila para i-guide natin ang ating mga anak. Pero sabi nga, no, na talagang alam mo doon sa mga hindi pa nakakilala at talagang lumalayo pa sa Diyos, tayo as magulang magtiwala talaga sa Panginoon, 'di ba? Anong sabi niya? Trust, sabi nga dito sa Proverbs 3:5 and 6, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng inyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So kailangan talaga natin magtiwala sa Diyos dahil alam natin ang Diyos ang sasama sa atin, no? Sa tatahakin natin, kailangan talaga kasama natin lagi ang Diyos. No? Or else talagang tayong madudupilas lang no? Naniniwala ka ba dyan, Sister Charito? Kaya nga po, yun nga po sabi niyo po kayo sa Isaiah 55 verse 8 or 9, na ang kaisipan talaga ng Panginoon ay kaiba sa kaisipan ng tao. Na ang plano ng Panginoong Diyos as may higit po kaysa tao. Kaya nga po, kapag tayo lumayo sa presensya ng Panginoong Diyos at tayo pinapangunahan natin na ang plano ng Diyos sa ating buhay, mawawalan po tayo ng tamang direksyon at magiging magulo po ang buhay at kaisipan ng isang tao. Kaya nga, yan din po ang verse ng buhay ko, Proverbs 3:5-6, to trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Amen. Sapagkat kulang po talaga ang karunungan mo. Kaya mabuti magtiwala ng lubusan sa Panginoong Diyos. At huwag pong 50-50, kundi 100% kang magtiwala sa Panginoon. Amen. Yan, 100% po. Walang 50-50. Walang maligamgam. Sabi nga, walang maligamgam, ano? Kasi itatapon ka sa sa impyerno. Kaya yes or no lang po. Yes, yes and amen. Yan, di po ba? Ngayon naman tayo magtatapos na. Parting words. Pwede bang i-advise mo yung mga kabataan, Jim, na ano yung mga naranasan mo at natanggap mong reward sa Panginoon sa iyong paglilingkod? Amen. Ayan, alam niyo mga kapatid, bilang isang kabataan na matuto tayong sumunod sa mga magulang. Kasi hindi natin alam kung bukas, buhay pa ba sila, kung bukas kasama pa natin sila. Kasi hindi natin hawak ang buhay ng bawat isa. Amen po? Kaya dapat ibigay natin yung pagmamahal, yung respeto. Kaya salamat talaga sa youth camp na nangyari nitong July 1 to 5 po dito sa Santiago. Na topic po namin is Restoration of Honor. Talagang doon, maraming kabataan talaga na naibalik talaga yung paggalang, pagrespeto sa kanilang mga magulang. Na maraming kabataan, may sama ng loob sa kanilang mga magulang. Pero nung araw na yon, talagang naisuko lahat sa Panginoon. Kaya salamat kasi may mga lingkod tayo ng Panginoon na talagang nagtuturo, na nagbibigay kaalaman sa atin kung ano nga ba dapat talaga natin gawin. Walang iba talaga kundi umasa sa Panginoon, manalangin sa Kanya. Kasi bilang kabataan, talagang napakaraming tukso. Amen? Hindi pa iwasan ng tukso sa paligid mo pa lang. Marami ka nang maririnig na pandidismaya, marami ka nang maririnig na masasakit na salita na talagang makapanghina sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero alam mo kapatid,
Pag sa Diyos ka umaasa, pag sa Diyos mo dinalangin yan, lahat ng yan baliwala. Kaya ako natutunan ko sa buhay ko talaga na pag dumarating ako sa punto ng buhay ko na nangihina, na didismaya, talagang wala akong ibang binabalikan kundi yung altar ko sa Panginoon. Lord, dadalangin ko sa Kanya na ano pa ba talaga yung pinaka-purpose ng buhay ko? Bakit ako nabubuhay? Talagang doon, pinapakita talaga ng Diyos sa akin. Walang iba talaga kundi maglingkod. Kasi yung paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan binabayaran. Bagkus buhay po talaga natin ang maglingkod sa Panginoon. At yun nga po dito sa Abulog na talagang hindi ko kaya na mabuhay pag wala ang Panginoon. Kasi napakaraming problema, lalo na sa buhay ng isang kabataan, sa pag-aaral pa lang. Diyan makikita mo na yung struggle natin bilang isang kabataan. Talagang ako, maski ako, nababanat talaga ng buhay paglilingkod, pag-aaral. Talagang dapat balanse. Kasi once na napabayaan mo ang buhay paglilingkod mo, lalamunin ka ng mundo. Nasabi nga sa Romans 12 verse 2 na huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip na sa gayon, maunawaan mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Yun nga po, na talagang hayaan natin na ang Diyos, siya ang kumilos sa ating buhay. Huwag natin nahaluan talaga ang buhay natin paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag nahaluan yan kapatid, mahirap. Hindi mo alam, konti-konti, yung, kumbaga, yung pag nakapasok yung paa ng kaaway sa pinto ng puso mo, buong katawan yan, buong buo yan papasok sa akin mo na may kasama pang pitong mas masama pa sa kanya. Kaya wag natin nahayaan na yung dati nating buhay na tinalikuran, balikan pa natin. Kasi magiging mas malala pa tayo sa buhay natin na nakaraan. Kaya kung ano ka ngayon, kung ano yung pananampalataya mo sa Panginoon, talagang dapat lalong lumago yan. Huwag mo nga hayaan na up and down yung paglilingkod mo sa Panginoon. Bagkus maglingkod ka ng tapat. Kasi lahat ng yan, kapatid, may award yan. Huwag ka lang maglilingkod na dahil may gusto kang matanggap sa Panginoon. Bagkus maglingkod talaga sa gitna man ng pagsubok ng iyong buhay. Kasi ang Diyos ang ating kalakasan, ang Diyos ang ating pag-asa. Wala tayong ibang talagang lalapitan kundi ang Diyos sa ating mga buhay. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Kaya bilang isang magulang, na makita niyo po ang buhay ng aking anak, yan po'y buhay na patutuo po. Buhay na patutuo na kung saan isang buong pamilya na hindi po nag-alinlangan o nagdadalawang isip na sumunod sa kalooban ng Diyos. Natalikuran po talaga kung ano po talagang binitawan sapagkat sabi nga ng salita ng Panginoon sa 2 Corinthians 5:12 ay 5:17 ng isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang. Kaya po ano po yung bagong nilalang namin ngayon ay talagang wag na po itong balikan yung lumang mong buhay. Sapagkat nasabi nga ng aking anak na kung paano yung isang espiritu na mayroon ka na masama, masigit pa doon ng espiritu ang sasalib sa iyo kapag ikay bumalik muli sa iyong pinanggalingan doon sa lumang mong buhay. E bilang ikaw ngayon na nakakilala sa Panginoon, nakikipag-isa kay Kristo, na sa tuwing ikaw man ay manghihina, palagi mo pa rin talagang piliin na isiksik ang sarili mo sa Diyos sapagkat walang ibang kasapatan ng buhay ng bawat isa kundi ang nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya po John 5:17 ay John 5:7 John 15:7 na tayo po'y manatili sa Panginoong Diyos at ang Diyos ay manatili po sa atin. Amen po. At yun lamang po at maraming salamat sa Daily Life Sharing, sa pribilehiyo na kaming anak, ay kung paano pinagpala na ang buhay namin ng Lord. Kami ngayon na naging pagpapala din po sa lahat po na maabot ng programa na ito, na patuloy na pinapalakas ng Panginoong Diyos at kung paano na ipanganak ang programa na ito para po umabot ng mga kaluluwa na katulad namin dati, nawasak ang buhay, nasa dilim ang buhay. Ngayon kinatagpo kami ng Diyos at dinala kami ngayon sa liwanag na buhay na kasama si Kristo. Amen. Amen, sister. Talagang alam ko lahat na nakikinig ngayon sa atin at nanonood ay super blessed sa buhay niyo mag-ina. Kaya naman maraming salamat sa buhay ni Sister Charito Carbonell at sa buhay ni Jim
Carbonell. Ayan, talaga naman sabi nga, in conclusion, talagang mahalaga po talaga na bata pa lang ay maitanim na sa puso at isip nila ang takot sa Diyos, di po ba? At makasunod sa utos o komandang Panginoon bata pa lang. Kasi sabi nga sa Bible, no, sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di ba? Knowledge of the Holy One is understanding. At sabi nga sa Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked shall be shortened. Talaga pong ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa bawat isa sa atin pag tayo may takot sa Diyos. Siya rin po ang mag-iingat sa atin. Siya rin po ang magpapahaba ng buhay sa atin, di ba? Kaya naman sa takot nila sa Panginoon, sila'y talagang nag-serve sa Panginoon, no? Talagang dahil ayaw nilang mapahamak, ayaw ni Sister Charitong mapahamak ang kanyang mga anak. Kaya naman sila'y nag-serve talaga sa Panginoon. At alam nga natin, ulitin lang natin yung benefits talaga ng paglilingkod, di ba? Number one, He will bless your daily needs, no? Talagang hindi ka pagkukulangin ng Panginoon ang iyong pagkain sa araw-araw, di po ba? At number two, sabi nga, as a reward, no, for serving God, He will take away sickness. Talaga pong napatunayan din naman talagang ang Diyos ay nagpapagaling. Nakita niyo naman sa testimony ni Sister Charito, no? Yung biyanan niya gumaling, no? Kasi naniniwala talaga siya sa Panginoon na kanyang pinaglilingkuran na He is our divine healer. Amen. There will be no barren, no? Talagang hindi ka matutuyuan. Ano pa? There will be no premature death. Talagang, di ba, nasa banig ka na ng karamdaman, pagagalingin ka pa ng Panginoon. Di ba? Di ba, Sister Charito? Patotoo mo yan. Ang galing-galing. Ano pa? Your enemies will turn away from you. Talagang hindi pa hintulutan ng Panginoon, ano? Na yung kalaban mo ang magtagumpay sa'yo. Bagkus sila ay tatakbo palayo sa'yo. Wow, yan ang reward as we serve God. Ano pa? You will have long life and fulfill your destiny. Kaya yan, talagang alam natin yung destiny nyo ay magiging pastor at pastora. Di ba? Kasi alam natin ang plano ng Panginoon ay talagang tayo'y maging kagamit-gamit sa kanyang ubasan. Di po ba? Kaya sa oras na to, Sister Charito, pwede bang ipanalangin mo lahat ng nanonood ngayon at yung mga kabataan na nakikinig? Pwede po ba, Sister Charito? Amen. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, namilikha ng kalawakan. Ama, lubos kami nagpapasalamat sa hapon na ito. At lubos, Lord God, aming tinataas, Panginoon, ang lahat na nakikinig o naabot ng tinig na ito, ng programa na ito, ng daily life sharing. Lord, salamat sapagkat sila yung muli mong katatagpuin. At minsan pa, Jesus, iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang personal encounter nila sa iyo, Lord God. At minsan pa, Lord, kumilos ka sa buong sabayanan nila, Panginoon. Lord, kung may nakikita ka man, Panginoon, na sa oras ito, nasa banig sila ng karamdaman. Makikita nila, Lord God, sa aming testimony ng sekreto o lubusang kagalingan, Lord God, ay maglingkod sila ng tapat sa iyo, Panginoon. At kung, Panginoon, may nakikinig man sa oras ito, na sila, Lord God, ay salat o naubusan o nawawalan, Lord, marinig din po nila ang testimony namin, Lord God, na mula kami sumunod sa Panginoon, mula kami sumunod sa inyo, hindi na kami nagkukulang. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko sa hapon na ito, na lubos mong pagpalain ang lahat po ng mga avid viewer ng Daily Life Sharing, maging sa buhay ni Sister Angie, Lord God, maging sa buhay ni Pastor Dong, ni Pastor May. Salamat sa iyong pag-iingat sa kanila, Lord God, saan man silang misyon magpunta, Panginoon. Lord, dakila ka. At lubos, Lord God, na itanyag namin ang kabutihan mo sa buong mundo at hindi kami mananahimik lamang sapagkat ikay Diyos na tapat mula noon hanggang ngayon. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen.
Amen. Kaya naman, sister, in behalf of Pastor Dong and Pastora May Campoy, kami lubos na nagpapasalamat, no, sa ginawa ng Diyos sa buhay nyo na nagbigay kagalakan, liwanag sa mga nakikinig, no? Nakikinig sa ating programa na Daily Life Sharing. Kaya naman, maraming po salamat, Jim! Oh, maraming natuwa sa iyo, Jim. Talagang we are so blessed for your life. Talagang pinagpala ang mama mo sa buhay mo. Magpatuloy ka lang, anak. Ganun din sa iyo, sister, na talagang nakikita ka namin, no? Sa talagang today is miracle. Buhay mo pa lang ay miracle na. Maraming pong salamat sa inyong Pastora Mayet, ganun din kay Pastor Pat at Pastor King. Maraming pong Amen. salamat. God bless po sa lahat ng nanonood ng DLS, kaabangers. God bless you all. Mwah!